Sinabi mo lang na ang mga may asawa ang pinakamasarap. Sa susunod na sandali, nagulat ka na lang. Nabuhay ka muli sa katawan ng isang masamang tao. Isang lalaking nananakit ng asawa. Pero nakapag-asawa siya ng isang sikat na mang-aawit. At nagkaroon pa sila ng isang mabait na anak na babae. Pero simula nang sila'y ikinasal, bigla siyang natanggal sa trabaho. Ikaw ang masamang kapalaran na ito, na nagdulot sa akin ng pagkawala ng trabaho. Hindi mo maiwasang magreklamo, na dati siyang tunay na salbahe. Sa oras na ito, ang ina at anak na bagong biktima ng karahasan, ay nanginginig sa sofa. Habang si Shen Yuchu na may yakap na bata, ay napansin na nakatitig ka sa kanya. Inilapit niya si Wanwan sa kanyang dibdib. Punong-puno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi niya naman naiisip na dalhin si Wanwan. Ngunit siya mismo ay isang ulila. At lahat ng pera sa bahay ay nasa kamay ng demonyong ito. Nakita ang takot sa kanilang mga mukha. Malalim siyang bumuntong hininga. Kung nandito na tayo, dapat ay tanggapin na lang. Pagkatapos ay dahan-dahan kang tumayo at nagbukas ng ilaw. Ang mainit na kahel na liwanag ay sumiklab. At nilumin ang buong silid. Tumingin sa magulong paligid. Wala kang masabi at kinagat ang iyong ulo. Pagkatapos ay binuksan mo ang bintana para magpasok ng hangin. At tahimik na nag-ayos ng mga walang laman na bote ng alak sa loob. Si Shen Yuchu ay nakayakap kay Wanwan at nakatago sa sofa, hindi kumikilos. Ngunit may kaunting pagkabigla sa kanyang mga mata. Hindi mo sinadyang guluhin ang mag-ina, kundi kumuha ka muli ng tuwalya mula sa kusina. At inayos ang mesa, hanggang sa maging malinis ang buong silid. Nakapawis ka na, kaya kumuha ka ng malinis na damit mula sa kwarto. At pumasok sa banyo. Tumingin si Shen Yuchu sa nakasaradong pinto ng banyo. Sa wakas, nakahinga siya ng maluwag mula sa kanyang tensyonadong katawan. Tumingin siya sa silid na nilinis mo ng maayos. May matinding pagdududa sa kanyang mga mata. Paano biglang nagbago ang demonyong ito? Mama, gutom na ako. Mabait na si Wanwan. Sandali lang, magluluto si Mama para kay Wanwan. Hinaplos ni Shen Yuchu ang buhok ni Wanwan. Mahinang sinabi niya na kailangan kanyang hintayin bago matulog. Para makaluto siya ng pagkain para sa sarili niya at sa bata. Biglang bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas ka ng pinto. Ang mag-ina na nakaupo sa lumang sofa. Sabay na umurong papaloob. Umiling ka. Hindi pinansin ang dalawa. Pusong itinulak ang pinto at lumabas. Nakatayo si Shen Yuchu. May kaunting kawalang pag-asa sa kanyang mga mata. Bumalik na naman ba siya para bumili ng alak? Hindi pa siya nakakainom ng sapat ngayong gabi. Maubusan na naman sila ni Wanwan ng pagkain sa buong gabi. Kinagat ni Shen Yuchu ang kanyang labi. Hindi mapigilan ang pagluha. Huwag kang umiyak, Mama. Hindi na talaga nagugutom si Wanwan. Akala ni Wanwan na siya ang dahilan kung bakit umiiyak ang mama. Kaya siya umiiyak. Agad siyang nag-extend ng kanyang maliliit na kamay, na may kalawkaw na pinapahid ang mukha ni Shen Yuchu. Si Shen Yuchu ay kumagat sa kanyang labi. Lalo pang bumuhos ang mga luha. Matapos ang ilang sandali, dahan-dahan siyang nagsalita gamit ang nanginginig na boses, Wangwang, anak. Matutulog na si Mama, ha? Kapag natulog ka na, hindi ka na magugutom. Bukas ng umaga, maaga kang gisingin ni Mama para magluto ng masarap, okay? Sige, Mama, huwag kang umiyak. Dahan-dahan siyang umaawit ng lulabi. Inaalagaan si Wanwan hanggang makatulog. Pinapanood siyang unti-unting ipikit ang mata. Naisip ni Shen Yuchu ang mga nangyari sa 2 taon pagkatapos nilang magpakasal. Napuno siya ng matinding kalungkutan. Sa wakas ay nagpasya na siya. Bukas ay alis na siya sa impyernong ito. Kahit mamatay siya sa labas. Mas mainam pa kaysa mamatay sa kamay ng demonyong ito. Biglang narinig ang tunog ng kandado sa labas ng pinto. Si Shen Yuchu, na malalim pa rin ang iniisip, ay hindi napigilang manginig muli. Automatikong tinakpan niya ang mga tainga ni Wanwan. Tahimik siyang nakikinig sa mga tunog sa labas. Binuksan mo ang pinto ng bahay. Automatikong tumingin ka sa sofa. Hindi mo maiwasang magulat. Sina ay umakyat sa kwarto. Ngunit mukhang hindi pa sila kumakain. Nakatitig ka sa pagkain sa iyong kamay. Pagkatapos ng ilang sandali, ilagay mo ang pagkain sa mesa. Naglakad ka patungo sa kwarto. Si Shen Yuchu ay patuloy na nakatayo ng matigas. Narinig niya ang iyong mga hakbang. Dahan-dahang lumapit sa kwarto. Tahimik akong nagdasal na sana huwag kang pumasok. Pero sa susunod na sandali, binilhan ko kayo ng pagkain. Kung nagugutom kayo, lumabas kayo at kumain. Sa gabi, sa kabilang kwarto ako matutulog. Pagkarinig nito, biglang dumilat si Shen Yuchu. At narinig niya ang iyong mga hakbang na unti-unting lumalayo. Biglang naging tahimik muli ang silid. Tanging si Shen Yuchu, ang may nerbiyos na paghinga na umuukit sa kwarto. Si Wanwan ay hindi alam kung kailan siya nagbukas ng mga mata. Malinaw na narinig niya ang iyong boses, na nakatingin ng may kuryosidad sa nakasarang pinto. Yung amoy na masamang ama ngayon. Hindi siya umuwi sa kwarto para matulog. At mukhang sinabi pa na bumili siya ng pagkain para sa sarili. Naisip ang tungkol sa pagkain, nagugutom na siya. Nilunok niya ang kanyang laway. Umaasa siyang nakatingin sa kanyang ina. Bumaba ang ulo ni Shen Yuchu. Tumingin sa mga mata ng kanyang anak na puno ng pag-asa. Nag-ipon pa rin siya ng lakas ng loob. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa pintuan ng kwarto. Nang buksan niya ang pinto, sumalubong sa kanya ang amoy ng pagkain mula sa mesa. Biglang naluha ang mga mata ni Shen Yuchu. Talaga bang bumili siya ng pagkain para sa kanyang ina at anak? Sa harap ng iyong biglaang kabutihan, hindi saya ang naramdaman ni Shen Yuchu, kundi isang takot na nagmumula sa kaibuturan. Bakit ganito? Ano pa ang gusto niyang makuha mula sa sarili niyang kamay? Si Wanwan ay nakapaa. Nagmamadali siyang lumapit gamit ang kanyang maikli at maliliit na mga binti. Sumisilip siya sa siwang ng pinto patungo sa labas. Bigla na lang lumiwanag ang kanyang mga mata. At hindi niya napigilan ang pagdaloy ng laway. Ngunit hindi siya kumilos ng walang pahintulot. Sa halip, itinaas niya ang kanyang ulo. Malaking mata na walang patid na nakatingin sa kanyang ina. Malalim na huminga si Shen Yuchu. Pagkatapos ay naglabas ng ngiti at niyakap si Wanwan.
Wanwan, mabait, kaunti na lang ang ingay habang kumakain. Agad na tumango si Wanwan. Siyempre, narinig mo ang mga tunog mula sa labas. Malalim kang bumuntong hininga. Matapos bumuntong hininga, nagsimula kang mag-isip. Katatapos mo lang bumili ng pagkain. Doon mo lang napansin na sa bahay na ito ay may natitirang higit sa 1,800 na ipon na lang. Kailangan ng kumita. Pagkalipas ng ilang sandali, bigla kang umupo ng tuwid. Naisip mo kung bakit hindi mo ito naisip agad. Nasa paralel na mundo tayo ngayon. Excited ka. Kinuha mo agad ang iyong cellphone. Patuloy mo itong tinitingnan. Maya-maya, napangiti ka. Tulad niya ng nasa alaala mo ang mundong ito. Ang pamana ng kultura. At ang showbiz dito ay ibang-iba sa mundo mo. Ilang mga kantang walang kwenta na nagpapakunot ng noo ay nakakapuno sa mga sikat na kanta. Hawak mo ang iyong cellphone. Mabilis na nag-iisip sa iyong isipan. Na sa katunayan ay mga klasikong kanta. Na unti-unting lumalabas sa iyong isipan. Habang nag-iisip, unti-unti kang nawawala ng lakas. Mabigat ang katawan mong dinala sa pagtulog ng dahan-dahan. Sa umaga ng ikalawang araw, eksaktong 6:00. Dahan-dahan mong binuksan ang pinto at lumabas ng silid. Ang mesa ng pagkain at ang kusina ay maayos na naayos. Marahil ay inayos ito ni Shen Yuchu pagkatapos kumain kagabi. Nakatayo ka sa iyong kinaroroonan at nag-isip. Kaya tahimik kang pumasok sa banyo upang maghilamos. Alam mo, si Shen Yuchu ay karaniwang bumangon ng 8:00 ng umaga para magluto. Dahil sa dati mong ugali. Palagi kang nagigising ng mahigit 1:00. Kailangan pang maghintay na makainom ka ng alak bago. Sila ng anak niya makakain ng natirang pagkain mo. Napasighap ka na lang muli sa iyong sarili. At mabilis na nag-ayos. Sa kwarto, si Shen Yuchu ay gising na. Ngunit hindi siya makalabas. Nawala ang inday ng paghuhugas sa labas. Narinig ang tunog ng pinto na nagsara. Si Shen Yuchu ay nakapikit ang mga labi. Nakatingin ang mga mata niya sa pinto ng silid. Nagtataka siya kung saan ka pumunta. Matagal na siyang naghihintay ngunit walang ingay sa labas. Tumingin si Shen Yuchu sa tabi niya kay Wanwan na natutulog pa rin. Naisip na, nag-ipon ng lakas ng loob at tahimik na bumangon mula sa kama. Binuksan ang pinto ng silid at lumabas. Naging napakamanipis na ang amoy ng alak sa kwarto. Pumasok ang sariwang hangin mula sa bintana. Ang amoy ay napakabango. Ang sitwasyong ito ay nagbigay kay Shen Yuchu ng pakiramdam ng hindi totoo. Matagal na, talagang matagal na. Hindi na nakakaamoy ng ganitong sariwang amoy. Si Shen Yuchu ay pumunta sa tabi ng bintana at tumingin sa labas ng mundo. Hindi niya namamalayan na siya ay medyo nawala sa isip. Hanggang sa sandaling ito, bigla niyang naisip na siya ay 24 taong gulang lamang. Hindi niya alam kung gaano nakatagal. Muling umingay ang pintuan. Si Shen Yuchu ay nagising mula sa kanyang pag-isip. At pagkatapos ay kusang nag-tighten ang kanyang buong katawan. Mekanikal na umikot ang katawan. Nakatayo ka rin sa lugar na yon na may kahihiyan. Hindi mo inasahan na gising na si Shen Yuchu. Pagkatapos mong maghugas, napansin mong walang gulay sa bahay. Kaya't bumili ka ng karne. At mga gulay pati na rin bigas. Pareho silang nagulat. Ngayon ay lubos mong nakita ang anyo ng iyong asawang ito. Ang ganda talaga niya. Mas maganda pa siya kaysa sa mga sikat na artista sa dating mundo. Pero masyado siyang payat. At sobrang maputla ang mukha niya. Siguro dahil kulang siya sa nutrisyon. Habang nakikita mo ito, masakit, galit at nahihiya ka. Sobrang sama talaga. Napakaganda ng asawa pero ganito pa ang pagtrato sa kanya. Sana'y mamatay na lang ako. Gabi na pala. Magluluto na muna ako. Ikaw ang unang nagpasimula ng awkward na sitwasyon. Dali-daling pumasok sa kusina na may dala-dalang gulay. Halos hindi makapaniwala si Shen Yuchu. Sa kanyang tainga at mata. Natanong pa siya kung kumusta siya. At saka kailan siya natutong magluto. Tahimik na pinapanood ni Shen Yuchu ang abala sa kusina. Isang napakalaking pakiramdam ng pagkawalang katarungan ang sumalubong sa kanya. Mahigpit niyang kinagat ang kanyang labi. Unti-unting namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Ano ba ito? Kawawa naman ako, nagising ang aking konsensya. Mama, nagising na si Wanwan. Hindi niya mahanap si Mama. Lumabas siya ng nakapaa. Pagkalabas niya, naamoy agad ng maliit niyang ilong ang bango ng pagkain. Lumingon siya at tinitigan ng malalaking mata ang kusina. Siyempre, nakita mo rin agad ang batang ito sa kusina. Ngumiti ka sa kanya ng nakangiti. Hindi inaasahan, natakot si Wanwan at nagtago sa likod ni Shen Yuchu. Napakamot ka na lang sa ilong mo nang walang magawa. Hindi nagtagal, natapos na ang pagluluto ng pagkain. Tumingin ka sa dalawang tao na nakatayo pa rin sa malayo at tila nahihiya. Sinabi mong maghilamos muna sila. Halina't kumain na tayo. Kita-kita na si Wanwan ay lumulunok na ng laway. Pero hindi pa rin siya gumalaw. Medyo natakot din si Shen Yuchu. Habang pinapanood ang nangyayari sa harap niya, medyo umaasa ka pa naman. Pero nang makita mo ang dalawang taong parang nag-inat, ang inaasahan mo ay parang lumubog sa kaibuturan ng dagat. Sandali kang natahimik at napabuntong hininga. Sabi mo, kumain na muna kayo. Nang matapos kang magsalita, pumasok ka sa silid. Hindi kumilos si Shen Yuchu. Tumingin siya habang isinasara ang pinto ng silid. Tumingin din siya sa mga mata ng kanyang anak na puno ng pag-asa. Nagsimula siyang humikbi sa kanyang isip. Wangwang, kumain ka na. Nakaayos sa mesa ang nilutong mong lugaw na may millet. Kislap ng ginto, napakaakit. Mayroon pang 2 maliit na ulam at isang maliit na mangkok ng steamed egg. Nang makita ang steamed egg, biglang lumiwanag ang mga mata ni Wanwan. Mama, ito ba ang ginawa ni Papa para kay Wanwan? Si Shen Yuchu ay sandaling nawala ng salita. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang anak na puno ng pag-asa. Sa huli, tumango siya. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Wanwan. Hindi na siya makapaghintay na kumuha ng isang kutsarang steamed egg at ilagay ito sa kanyang bibig. Ito ang unang beses na nagluto sa akin ng tatay. Sobrang sarap. Tahimik na kumakain si Shen Yuchu. May labanan sa kanyang puso. At labis siyang nalilito.
Hindi niya namamalayan na ang kanyang tingin ay napapadpad sa tabi. Sa nakasarang pinto, nakasalampati ka sa harap ng desk sa iyong tabi. Talagang gutom na gutom ka na. Pero alam mo, na ang mag-ina sa labas ay hindi pa kayang makasalo sa iyo sa pagkain sa parehong mesa. Inangat mo ang iyong ulo at itinaboy ang mga ito sa isip. Pagkatapos ay kinuha mo ang iyong telepono at binuksan ang platform ng mundong ito. Nagsara ka ng dating account na may ilang libong tagasunod pa. Nagrehistro ka ng bagong account. Nasanay kang buksan ang trending list sa platform. At sa susunod na sandali, nagkunot ang iyong noo. Anong kalokohan ang kinakanta dito? Kailan ka biglang nagdesisyon na humingi ng tulong? Pati mga ganitong kantang walang kwenta, nakakaabot sa trending. May plano ka na sa isip mo. Kumuha ka ng ilang piraso ng lumang sheet music mula sa iyong desk. Lahat ng ito ay iniwan ni Shen Yuchu noon. Ipinatong mo ng maayos ang papel ng nota sa mesa. Mabilis na gumagalaw ang iyong kamay habang isinusulat ang 6-line na nota sa papel. Isa ka talagang songwriter sa orihinal mong mundo. Ngayon, para ka lang naglilipat ng bagay sa ibang panahon at lugar. Ang ganitong kaliit na bagay ay hindi mo talaga problema. Sa loob lang ng ilang sandali, isang kumpletong musical score na agad ang nasa harapan mo. Hindi ka na makapaghintay na kumuha ng gitara mula sa aparador sa tabi. At kinuha mo ang isang gitara. At umupo ka sa harap ng mesa ng pag-aaral na may hawak na gitara. At nag-isip ng kaunti. Sa susunod na sandali, isinara mo ang iyong mga mata. At dahan-dahan mong inilipat ang iyong mga daliri. Ang tunog ng gitara ay umabot mula sa silid. Biglang natigilan si Shen Yuchu na tahimik na kumakain. Marunong din siyang tumugtog ng gitara. Paano mangyari iyon? Yung gitara ay kanya. Alam ni Shen Yuchu na hindi siya marunong tumugtog ng gitara. Hindi man lang noon. Pero ano na ito ngayon? Kasabay ng tunog ng gitara. Dumarating din ang iyong tinig. Dahil sa panaginip na umalis ka. Mas lalo pang naguluhan si Shen Yuchu. Puno ng hindi makapaniwala ang kanyang mga mata. Kahit si Wanwan na masayang kumakain, ay nahatak ng awit. Itinigil ang kutsarang hawak. At tumingin sa nakasarang pinto, na may malalaking mata na kumikislap-kislap. Si Wanwan ay nakatingin doon na nakatagilid ang ulo. Alam ni Wanwan na ito ang unang pagkakataon na nagluto siya para sa kanya. Napakamahinahon ng boses ng tatay. Kahit na hindi pa narinig ni Shen Yuchu ang kantang ito, ramdam na ramdam niya ang galing ng kantang ito. Napakaganda ng melodya. Nahihirapan siyang isipin na ito ay inawit mula sa iyong bibig. Hanggang sa sumunod na linya ng kanta ay umabot. Si Shen Yuchu ay medyo nababaliw. Muli siyang naligaw ng landas. Takot sa hinaharap. At takot sa pagbabago ng taong ito. Natatakot siyang ito ay isang panandaliang panaginip. Tumigil din ang awit sa sandaling ito. Napansin din ni Wanwan ang pag-iyak ng kanyang ina. Medyo nagpanik siya at umakyat sa mga hita ni Shen Yuchu. Inabot niya ang kanyang munting kamay at pinunasan ang luha ng kanyang ina. Mama, huwag kang umiyak. Si Wanwan ang magpapaginhawa sa iyo. Akala ni Wanwan ay masakit na naman ang katawan ni Mama. Habang pinupunasan niya ang luha ni Shen Yuchu, itinataas niya ang kanyang munting mukha. Binuksan niya ang kwelyo ng damit ni Shen Yuchu at hinipan ito. Sa ilalim ng kwelyo, puno ng mga sugat ang likod ni Shen Yuchu. Hindi mo alam ang nangyari sa labas sa mag-ina dahil sa isang kanta mo. Sa mga sandaling ito, binubuksan mo ang account. Nag-click ka upang mag-record ng video. Sa video, hindi ka nakikita. At nakikita lamang ang bahagi mula sa ilong pababa. Hawak mo ang gitara at naglinis ng iyong lalamunan. Sa pagkakataong ito, mas naging formal ka. Muli mong tinugtog at kinanta ng buo ang kanta. Hanggang matapos ang buong awitin. I record mo at I save. Tatanggalin mo ang mga walang saysay na oras sa simula at dulo. Sa huli, kukunin mo ang audio. Lalagyan ng lyrics at musika. Isusumit mo sa internet ang pagmamay-ari ng copyright. Hintayin ang lahat na maayos. Ngayon ay na-edit ko ang isang pamagat na isang buhay na kasama ka. Isang orihinal na kanta na iniaalay sa lahat. Sana magustuhan nyo. Mag-like at sumuporta ng marami. Matagumpay na na-upload ang video. Dahan-dahan mong inilabas ang isang maruming hininga. Sa isip mo, sa wakas ay natapos na. Ngayon, tahimik na lang nating hintayin ang reaksyon ng mga tao. Ang kantang ito ay siguradong patok sa panahong ito. Ibinalik mo ang gitara sa aparador. Tapos hinawakan mo ang kumakalamong tiyan. Hindi mo alam kung tapos na silang mag-ina kumain. Grabe, gutom na gutom ka na, parang parusa. Haplos-haplos mo ang tiyan mo. Hindi mo na talaga matiis. Dahan-dahan itinulak ang pinto ng kwarto. Lumabas ang isang puwang. Tumingin sa labas na parang magnanakaw. Saktong nakita si Shen Yuchu na may yakap na si Wanwan habang umaalis sa mesa. Namumula ang kanyang mga mata. Parang bagong umiyak. Maliwanag na nakita ka rin niya. Matapos magpakatulala sa lugar. Muling bumalik ka sa master bedroom habang buhat ang bata. Napabuntong hininga ka ng ginhawa. Binuksan mo ang pinto at lumapit sa hapagkainan. Sa wakas, makakakain ka na. Nakita mong may iniwang pagkain para sa iyo sa mesa. Medyo natuwa ka sa iyong sarili. Pagkatapos, kinuha mo ang mangkok ng lugaw. At mabilis mong isinubo ito ng malalaking kutsara. Serve ang lahat ng pagkain sa mesa. Pagkatapos ay ayusin ang mga plato at kubyertos. Wala kang magawa kaya naglakad-lakad ka sa kwarto. Tiningnan mo ang ayos ng bahay na ito. Ito ay isang bahay na may 2 silid at isang sala. May sukat lamang na 50 metro kwadrado. Ito ay binili ng magkasama noong kasal sila. Ang mga bagay sa bahay ay inayos noong panahong iyon. Medyo luma na ang mga bagay na ito. Umiling ka. Bumalik ka sa harap ng sofa at naupo ng pabagsak. Ang hirap isipin na si Shen Yuchu kasama ang bata ay paano nabubuhay sa ganitong klaseng paligid. Halos hindi lumalabas ng bahay ng 2 taon. Parang nakakulong lang talaga ang pakiramdam. Alam mo rin na hindi ka makakapagbago ng anuman sa ngayon. Kaya't nakaupo ka lang sa maliit na sofa at naglalaro ng cellphone. Naghahanap kung paano mapanatili ang isang tahanan. Paano mapasaya ang isang bata. Paano maging isang mabuting ama.
Ang mga sagot sa internet ay napakarami at iba-iba. Nakakalito na talaga. Biglang bumukas ang pinto ng pangunahing silid tulugan. Sinundan mo ang tunog. At nakita mong may isang maliit na ulo na sumilip mula roon. Si Wanwan ay nakatagilid ang ulo. At nakatitig gamit ang mga mata niyang parang kay mama niya. Na may pagkamausisa na tinitingnan ka. Ang mga maliwanag niyang mata ay puno ng inosente at linaw. Na parang natutunaw ang puso mo. Kaya lang, masyadong payat ang maliit na mukha ni Wanwan. Katulad ng kanyang ina. Kung medyo mas bilugan pa, mas maganda sana siya. Dati, ang mag-ina ay isang beses lang kumakain ng tira-tira sa isang araw. At ang mga ulam na may halong alak, hindi pa pwedeng kainin ng bata. Hindi binibigyan ng pera ng may-ari ng hardin ang mag-ina. Kaya minsan gutom sila, minsan busog. Nakita si Wanwan. Nais mong magpakita ng ngiti sa iyong mukha nang hindi mo namamalayan. Ngunit hindi mo pa nahahatak ang iyong mga labi. Nakita mong biglang isinara ni Wanwan ang pinto dahil sa takot. At nagmadaling umatras. Sa loob ng silid, narinig ang boses ni Shen Yuchu na nag-aaliw sa bata. Nakatigil ang iyong ngiti sa iyong mukha. Inusisa mo ang iyong ilong ng walang muwang. Tahimik na lumipas ang oras. Hanggang tanghali. Ipinatong mo ang telepono at tumayo. Panahon na para magluto ng tanghalian. At sa oras na ito, bumukas ang pinto ng silid tulugan. Si Shen Yuchu na walang emosyon ay may dalang maraming damit. Lumabas mula sa silid tulugan. Parang hindi kanya nakita na nakatayo sa harap ng sofa. Dumiretso siya papunta sa banyo. Kita-kita mong nanigas ang katawan niya nang lumabas siya. Maglalaba ba siya? Bigla mong naalala na ang mga damit na nilabhan mo kahapon. Nasa loob pa ng washing machine at hindi mo pa nailalabas. Naalala mo ito kaya mabilis ka ring naglakad papunta sa banyo. Kabado si Shen Yuchu. Hindi niya inakalang nandito ka pa pala sa bahay. Karaniwan sa ganitong oras. Matagal ka nang lumabas para uminom kasama ang mga barkada mo. Narinig niya ang mga yabag mo papalapit sa kanya. Bigla siyang lalong kinabahan. Bahagyang nanginig ang katawan niya. Nasa washing machine pa ang mga damit ko. Pwede ko bang kunin muna at isampay? Si Shen Yuchu ay nakayuko habang binubuksan ang pinto ng washing machine. Nabigla. Ang katawan ay natigatig. Humakbang papasok sa banyo. Mag-ingat ka, hindi mo kayang pigilin at nagtanong ulit. Dito lang napagtanto ni Shen Yuchu. Nagtatanong siya ng kanyang opinyon. Iwas ang kanyang mga mata, hindi makatingin sa'yo. Sige, ikaw na ang mauuna. Salamat sa iyong mahigpit na pagkakapit ng kamao. Medyo nanginginig din ang iyong mga kamay. Sa iyong mga mata, hindi maikubli ang galit at sakit. Kakalabas mo lang, malinaw mong nakita ang lig ni Shen Yuchu. Sa ibaba, may mga marka ng dugo na kulay purpura. Nagsasaayos ka ng mga damit sa washing machine. Hindi mo na siya tiningnan muli. Sinabi mo lang na magluluto ako ng tanghalian mamaya. Huwag kalimutang tawagin si Wanwan para kumain. Tulog pa si Wanwan. Mamaya, ikaw ang magising sa kanya. Muling sumiksik si Shen Yuchu papasok. Mukhang sobrang balisa siya. Alam mong ang presensya mo ay nakakapagbigay lang ng pressure sa kanya. Walang magawa, hinawakan mo ang ilong mo. Kinuha mo ang mga damit sa washing machine. Mabilis kang umakyat sa balkonahe upang magpatuyo. At pagkatapos ay pumasok sa kusina. Sa banyo, nakatayo pa rin si Shen Yuchu na may hawak na mga damit. Hanggang sa umakyat ang usok sa kusina. Doon lang siya nagising sa katotohanan. Nanginginig niyang inilagay ang mga damit sa washing machine. Ngunit hindi niya maiwasang tumingin sa kusina. Naisip niya kung ano ang nangyari sa kanya. Awang-awa si Shen Yuchu na hinawakan ang kanyang ilong. Tapos bigla siyang napatigil. Kailan pa siya nagkaroon ng ganitong ugali? Nakatayo si Shen Yuchu sa harap ng washing machine. Nakikinig sa tunog ng pag-ikot, ang kanyang isip ay labis na komplikado. Hanggang sa matapos ang lahat ng damit na labhan. Kinuha niya ang mga damit at pumunta sa balkonahe upang magpatuyo. At ang lalaking iyon ay abala sa kusina na parang nag-aapoy ang kanyang ginagawa. Hindi naghintay si Wanwan na tawagin siya ni Shen Yuchu. Nagising siya sa kanyang sarili. Dalawang maliit na kamay ay patuloy na pinapahid ang kanyang malalaking mata na may antok. Sa susunod na sandali, nakita niya ang abalang ikaw sa kusina. Kitang-kita ang pagkinang sa maganda niyang malalaking mata. Tapos, curious siyang sumilip sa gilid ng pintuan ng kusina. Pinagmamasdan ang iyong likod. Natapos ni Shen Yuchu ang pagsampay ng mga damit. Paglingon niya, nakita niya ang eksenang ito. Punong-puno ng pag-asa ang maliit na mukha ni Wanwan. Ikaw naman ay abala sa kusina. Biglang nanghina ang loob ni Shen Yuchu. Siya ay mabilis na lumingon. Nakasandal sa pader. Nakatakip ang dalawang kamay sa mukha. Dahan-dahang umupo. Tahimik na tumutulo ang mga luha. Ito ay isang tanawin na matagal na niyang pinapangarap. Na lumabas sa kanyang mga panaginip. Sa pagkakataong ito, hindi ka pa rin nakasabay sa kanila sa pagkain. Matapos ilagay ang pagkain sa mesa. Mabilis na umalis sa bahay. Narinig ang tunog ng pinto. Si Shen Yuchu ay nagmadaling punasan ang mga luha sa kanyang mukha. Tumayo at niyakap si Wanwan at pumunta sa mesa. Walang nakakaalam kung gaano kakomplikado ang kanyang nararamdaman ngayon. Pati siya mismo ay hindi alam kung ano ang iniisip niya. Ang pagkain ay kasing sarap pa rin ng almusal. Ang maliit na bata ay masayang kumakain ng steamed egg. Ngunit ang tahimik na tanghalian ng mag-ina ay mabilis na nabasag ng tunog ng pagbukas ng pinto. Mabilis silang napatingala. At nakita nilang may dala kang malaking bag. Pumasok ka sa loob. Si Wanwan ay lumapit kay Shen Yuchu. Ang kutsarita na ginagamit niya sa steamed egg ay nakasubo pa sa kanyang bibig. Ang kanyang malalaking mata ay sumusunod sa iyong mga galaw. Ikaw ay nakayuko. Hindi mo nagawang tingnan ang mag-ina na natatakot. Dumiretso ka lang sa harap ng sofa at inilapag ang bag sa iyong kamay. Pagkatapos ay sinabi mong bumili ako ng kaunting pamahid para sa iyo. Tandaan mong gamitin ito. At bumili rin ako ng laruan para sa bata. Hindi ko alam kung gusto niya ito. Nakikita ko na ang ibang mga batang babae ay mayroong. Dapat meron din siya. Walang sagot si Shen Yuchu sa'yo. Matapos mong sabihin yon, tahimik ka sandali. At sinabi mo, alam kong hindi mo ako paniwalaan.
Ngunit may ilang bagay na kailangan kong sabihin. Hindi na ako iinom mula ngayon. At hindi na rin kita sasaktan. Hindi mo kailangang matakot masyado sa bahay, pati si Wanwan. Bata pa ang anak. Hindi maganda para sa kanya ang ganitong atmosfera sa bahay. Sinabi mo lahat sa isang hinga. Pakiramdam mo ay gumaan ang loob mo matapos mailabas ang bigat ng dibdib. Hindi mo na hinintay ang sagot ni Shen Yuchu. Tahimik kang bumalik sa kwarto sa gilid. Pinanood ni Shen Yuchu ang iyong anino hanggang sa ito'y maglaho. Nakita ang pintuan na mahigpit na nakasara. Hindi na alam kung ano ang sasabihin. Sa loob ng isang araw, harapin ang biglaang pagbabago ng lalaking ito. Palagi siyang nahihirapang bitawan ang kanyang puso. Sa silid tulugan, mas masakit ang iyong pakiramdam ngayon. Namumula ang iyong mga mata. Malinaw na umiyak ka rin sa labas. Kung maaari lang, mas gugustuhin kong hindi na lang ako nakarating dito. Hindi ko alam ang lahat ng nangyayari dito. Lalo na nang makita ko ang mga sugat ni Shen Yuchu. Parang bumibigat ang puso ko at malapit nang magkolapse. Talagang hindi ko maintindihan. Bakit may mga tao na kayang magdala ng ganitong malaking galit sa kanilang pamilya? Nag-iwan sila ng kaunti para sa iyo pagkatapos kumain. Ngunit nang lumabas ka ng silid, nakita mo ang mga bagay na binili mo para sa kanila sa mesa. Yung bag ay hindi pa rin nabuksan. Napapikit ka at nagbuntong hininga. Kailangan mo na lang umupo at kumain ng tahimik. Ngunit sa mga sandaling iyon, bigla na lang bumukas muli ang pinto ng master bedroom. Si Wanwan ay sumilip ng kaunti, na nagtataka habang nakatingin sa iyo. Agad kang ngumiti sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi siya natakot at umalis. Bahagyang nakahinga ka ng maluwag. Ang pusong pinigilan ay unti-unting gumaling dahil sa malambot na nilalang na ito. Kaya't ibinaba mo ang iyong mga chopstick. Gamit ang lahat ng iyong kabaitan, dahan-dahan mong tinawag si Wanwan. Napakilig ng boses mo ang kanyang katawan sa takot. Pero hindi siya umurong. Bagkus, lumingon siya papasok sa kwarto. Kasunod nito, parang nabigyan siya ng lakas ng loob. Muling tumingin siya sa iyo. Isang inosente at malambot na tinig ng bata ang lumabas sa kanyang bibig. Nang marinig mo ang tinig na iyon, nayanig ang buong katawan mo. Bigla na lang humaplos ang mga mata mo. Ito na ang pinakamagandang tunog na narinig mo mula nang maglakbay ka. Ngunit si Wanwan ay nakatingin sa iyo, na may kakaibang ekspresyon, umiiyak at tumatawa. Pinagbigyan mo siya ng isang ulos ng ulo, at pagkatapos ay tumayo ka. Kumuha ng manika mula sa bag. Hawak mo ang manika at dahan-dahang inalog ito sa kanya. Parang may kakaibang galaw sa malalaking mata ni Wanwan. Tumingin siya sa manika. Tumingin muli sa silid tulugan. Matagal siyang nag-aatubili bago unti-unting lumapit sa iyo. Biglang bumilis ang tibok ng iyong puso. Natatakot na matakot ang maliit na nilalang na ito na sa wakas ay lumapit sa iyo. Lumapit siya sa iyong tabi. Itinaas ang kanyang maliit na mukha at humigop ng hangin sa ilong. Sa susunod na segundo, nagpakita siya ng isang ngiti ng kasiyahan. Wala nang masangsang na amoy si Papa. Maganda ba ang manika? Kumilos ang kanyang munting kamay. Gustong abutin pero natatakot. Tinititigan ka lang niya gamit ang kanyang malalaking itim na mata. Agad mong naintindihan ang kanyang kilos. Kaya dahan-dahan kang lumuhod upang makipagmataas sa kanya. Dahan-dahang ilagay ang laruan sa kanyang kamay. Sa wakas, tinanggap ni Wanwan ang laruan. Ang kanyang munting daliri ay humaplos sa saya ng manika. Agad na yumuko ang kanyang mga mata na parang buwan. Nakikita ang kanyang masayang anyo. Ang puso mo ay puno ng iba't ibang damdamin. Lalo na kapag malapitan mong nakita ang kanyang payat na mukha. At ang damit na labhan ng labhan. Malinaw na mas maliit na ang damit. Parang tinutusok ng karayom ang puso mo. 3 taon pa lang siya. Pinipigilan mong umiyak habang mabilis na pinapahid ang luha. Nagbubuni ka. Tahimik na pinapanood siyang naglalaro. Sa sandaling ito, wala nang ibang bagay sa iyong mga mata. At sa oras na ito, si Shen Yuchu sa pangunahing silid tulugan. Narinig ang malakang panilyang tawa ng anak mong babae sa labas. Agad nang tumulo ang iyong mga luha. Hindi nagtagal. Napagod na sa paglalaro si Wanwan. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang manika. Tinignan ka niya habang nakangiti ka pa rin. Tapos tumakbo siya pabalik sa kwarto. Ang hindi mo alam, isang gabi lamang. Ang kanta mong isang buhay, isang ikaw ay talagang nagiging sikat. Noong gabing yon, 1:00. Ang iyong video ay umabot sa ika-5 pwesto sa trending. Samantala, sa opisina ni Licia, ang operations director ng Douyin, may kumatok sa pinto. Isang technician ang may dalang tablet. Pawis na pawis siyang pumasok. Direktor Yang, may espesyal na sitwasyon. Isang video lang, 2 oras lang ang lumipas. At agad itong umakyat sa ika-5 trending topic. Bakit ka nagmamadali? Alin na namang sikat na influencer ang nadapa? Hindi sikat na influencer. Isang bagong account lang nakakarehistro lang ngayong araw. At hindi man lang dumaan sa anumang promotion ang video. Isang kanta lang ito. Pag sinabi nitong ganito, biglang nagbago ang mukha ni Licia. Agad niyang binuksan ang trending search. At mas lalong nagulat siya. Nasa ika-4 na lugar na ito. Gusto kong malaman kung anong kantang ito. Matapos ang kanta, tahimik na tahimik si Licia. Unang beses niyang makarinig ng ganito kagandang kanta. Agad niyang binuksan ang iyong homepage. Nakita niya ang pangalan mo, Bufan. Kasunod nito, inutusan niya si Liuyon, stream mo agad ang video na ito ngayon. Siguraduhin mong bukas ay number 1 ito sa trending. Tumango ng mariin si Liuyon. Alam mong tama ang naging desisyon mo. At pagkatapos niyang umalis, muling pinakinggan ni Licia ang kanta mo. Bahagyang kinatok niya ang mesa gamit ang daliri. Pagkalipas ng ilang sandali, kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng pribadong mensahe sa iyo. Pero wala kang kamalay-malay tungkol dito. Nagising ka na ng 5:00. Pagkatapos maghilamos, lumabas ka para mag-ehersisyo sa umaga. Mas masama ang katawan na ito kaysa sa iniisip mo. Pagkatapos ng kaunting takbo, humihinal na ako. Takbo, huminto. Sa wakas, natapos ko ang 5 kilometro sa loob ng 1 oras. Nakauwi na ako ng 7:30.
Kakatok ko lang sa pinto. Nakatagpo ko si Shen Yuchu na bagong ligo. May mga patak ng tubig sa kanyang buhok sa noo. Nabigla ako nang makita kita. Nagtaka ka sandali. Medyo nahihiya kang nagtanong kung tulog pa si Wanwan. Bantayan mo si Wanwan. Pagkatapos kong maligo, ako na ang magluluto. May gusto ka bang kainin? Wala. Gawin mo na lang ang gusto mo. Pupunta ako sa bata. Pagkasabi niya, parang tumakas siya papasok sa kwarto. Tumingin ka sa nakasarang pinto. Wala kang magawa kundi umusod ng balikat. Pagkatapos maligo, gutom ka na. Nagsisimula na ring bumalik ang pagnanasa mo sa alak. Maaari ka lamang magluto habang umiinom ng mainit na tubig para maibsan ang iyong pagod. Sa mga sandaling yon, bumangon si Wanwan. Hawak niya ang manika na ibinigay mo. Nakasandal siya sa pintuan ng kusina at nanonood. Nang lumingon ka, agad mong nakita ang batang ito. Agad siyang umiti at nagtanong, "Ano ang gusto mong kainin sa umaga, Wanwan?" "Tatay ang gagawa para sa'yo." Si Wanwan ay nag-isip ng matagal na nakayuko ang ulo. Gustong-gusto ni Wanwan ang steamed egg. "Sige, steamed egg na lang." Ang iyong malambing na sagot. Inabot ang kamay para haplusin ang kanyang maliit na ulo. Ngunit natatakot na matakot siya. Tahimik na ibinalik ito. Walang pagmamadali, dahan-dahan lang. Tinatanggap ka na ni Wanwan. Ito ay nagbibigay sa iyo ng pag-asa. Magandang pakiramdam. Sa sandaling ito, tila nawala ang pagnanasa sa alak at gutom. Ilagay mo ang almusal sa mesa. Bumalik ka sa iyong maliit na silid. Hayaan mo silang kumain muna, mag-ina. Pero sa pagkakataong ito, halatang mas marami ang tawanan sa labas. Nakahiga ka sa kama. Kumuha ka ng cellphone mong nakamute. Gusto mong tingnan ang epekto ng video. Sino nang mag-aakala na pag-unlock mo? Diretso kang nagulat. Grabe, ilang notification ito. Lunok ka ng laway. Binuksan mo ang homepage. Sa susunod na segundo, ang mahigit 1,000,000 followers sa page. Halos nabulag ang mga mata mo sa gulat. Dala ang matinding pananabik, pinindot mo pa ang video. Mahigit 2,000,000 likes. Halos 1,000,000 komento. Hindi mo na mapigilan ang ngiti sa iyong mukha. Talagang sumikat ka agad sa isang kanta. At puro papuri ang mga komento. Lahat sila hinihintay ang bago mong kanta. Kasunod nito ang sandali ng pag-ani ng kita. Binuksan mo ang backend. Ang numerong lumabas sa wallet mo, napangiti ka ng todo. Kabuang 320,000. At wala ka pang kahit anong advertisement. Tax after pa rin. Sa wakas, nakahina ka ng maluwag. May pera na, hindi na masyadong masikip ang buhay. Alam mo, dati hawak mo lang ang lahat ng yaman, mahigit 1,000. Kahit bumili ng gulay, nag-ingat ka. Agad mong ilipat ang kita sa bank account. Pagkatapos kumain ng 2 sa labas. Saka ka lumabas. Nilinis ang mga pagkain sa mesa. Matapos hugasan ang mga plato at kubyertos. Kinuha mo ang cellphone mo at nagmadaling umalis. Ang lumang komunidad na tinitirhan mo ay binili dahil sa murang presyo. Nangarap kayo na makakuha ng mas magandang bahay. Ngunit sa kasamaang palad, naubos ng orihinal na katawan ng ipon. At kahit na ibenta pa ang cellphone ni Shen Yuchu para makabili ng alak, lumabas ka ng subdivision. Diretso kang naglakad papunta sa mall na nasa alaala mo. Pagkapasok mo pa lang, agad mong nakita ang isang tindahan ng sikat na lokal na brand ng cellphone. Isang batang babaeng tindera ang nakakita sa iyo. Nagliwanag ang kanyang mga mata at lumapit agad. "Kuya, bibili ka ba ng cellphone?" Tumango ka at tumingin-tingin sa loob ng counter. "Ipakita mo sa akin ito. Magandang mata mo, gwapo. Ito ang pinakabago na produkto. Sinusuportahan pa nito ang satellite call. May mga Reyes card dito, di ba?" "Syempre. Para sa sarili mo ba, gwapo?" "Umiling ka." "Hindi, para ito sa aking asawa." Biglang naguluhan ang babae sa tindahan. May kaunting pagkadismaya sa kanyang mga mata. Siguro naiisip niya, ang mga mabubuting lalaki ay talagang sa ibang tao. Ngunit hindi siya nagkulang sa kanyang sinabi. Swerte ng asawa ng gwapong lalaki. Ngunit kailangan ng may-ari na magdala ng AC para mag-apply ng card. "Ayos, hindi ko akalain na kailangan ng tunay na pangalan para bumili ng Zest card. Kaya pakitulungan mo na lang akong ikabit ang cellphone." Matapos mong bayaran, nagmamadali kang umalis. Marami pang ibang bagay na kailangan bilhin. Hindi na pwedeng mag-aksaya ng oras. Samantala, pagkatapos mong umalis sa bahay, inisip ni Shen Yuchu na ayusin ang buong bahay. Nakasandal sa sofa at nakatingin sa labas ng bintana. Wala nang amoy ng alak sa bahay. Ang sariwang hangin ay nagbibigay sa kanya ng labis na ginhawa. Tinitignan ang masayang naglalaro na si Wanwan. Hindi na mamalayan ni Shen Yuchu na ngumiti siya. Napakaganda ng ganitong buhay. Ngunit sa susunod na sandali, biglang narinig ang tunog ng pag-ikot ng seradura ng pinto. Agad siyang ginising mula sa kanyang pagninilay-nilay. Si Wanwan ay mabilis na umakyat. Niyakap ang manika at sumiksik sa yakap ni Shen Yuchu. Ngunit hindi niya alam na may ingay sa labas. Na may halong boses na pamilyar sa'yo. "Dahan-dahan, dahan-dahan. Huwag kang masaktan. Itayo mo at ilipat sa loob." Kinuha niya si Wanwan at nagmamadaling pumasok sa kwarto. Ngunit hindi niya mapigilang tumingin sa labas ng pinto sa kanyang pag-usisa. Sa susunod na segundo, nakita mo ang anino ng isang estrangherong lalaki na lumitaw sa kanyang paningin. Kayo ay nagdadala ng isang cream-colored na ulap na sofa papasok. Nakita mong lumiwanag ang mga mata ni Shen Yuchu na may ngiti sa kanyang mukha. "Yun, maaari mo bang tulungan akong magdala ng ilang tasa ng mainit na tubig? Mamaya ay pahihintuin natin ang mga guro." Si Shen Yuchu, na matagal nang walang kontak sa ibang tao, ay medyo nalilito. "Sige, pupunta na ako." Mas maliwanag ang ngiti mo sa mukha. Kahit nabasang-basa sa pawis, puno ka ng sigla. Agad mong inilipat ang bagong sofa sa loob kasama ang mga guro. Inilipat na ang lumang sofa. Kasunod nito ang telebisyon at refrigerator. At mga halaman. Habang unti-unting pumapasok ang mga bagong muebles, biglang nagbago ang anyo ng bahay.
Talagang nag-iba ng husto. Ang mga luma at hindi na ginagamit na muebles. Sa huli, naibenta mo lahat ng ito sa halagang 800 piso. Si Shen Yuchu ay nakatingin at medyo nasasaktan ang puso. Bagamat luma ang mga kasangkapan. Pero magagamit pa ang mga ito, 800 yuan ay talagang napakalugi. Ngunit mas interesado siya ngayon. Saan mo nakuha ang ganitong kalaking pera? Ayon sa kanyang kalkulasyon, dapat ay halos wala nang makain sa bahay ngayon. Napaalis na ang mga manggagawa. Ikaw ay bumalik sa sala na may dalang malaking bag. Na masaya mong tinitingnan ang iyong mga nagawa. Ngayon, ito na ang amoy ng tahanan. Nagpunas ka ng pawis. At inilagay ang bag sa bagong coffee table. Umupo ka ng bigla sa malambot na sofa. Ang mag-ina sa kusina ay nakatayo pa rin na parang mga tanga. Si Wanwan ay niyayakap ang hita ng kanyang ina na parang isang mausisang bata. Tumingin sa kaliwa at kanan. Nakita ang maliit na nilalang na ganito. Ang mga mata mo ay tila napikit na parang siwang. Biglang nakaramdam ng tagumpay. Kaya't kumuha ng isang malaking pink na laruan mula sa bag. Ilagay ito sa mesa. Ngunit ang mga mata ay patuloy na nakatingin kay Wanwan. Talagang agad na nahatak ang tingin ni Wanwan. Inilabas mo ang kamay mo at tinawag si Wanwan. Tinitingnan mo siya ng may pagmamalaki. Wanwan, halika na. Tingnan mo kung ano ang binili ni Papa para sa'yo. Ngunit hindi agad tumakbo si Wanwan. Sa halip, itinataas niya ang kanyang maliit na mukha at tiningnan ang mama. Hanggang kumilos ang mga labi ni Shen Yuchu. Ngunit hindi siya nagsalita. Dahan-dahan lang siyang lumapit. Agad mong binuksan ang pakete ng laruan. Isang bahay prinsesa ito. Magulo sa loob ng bahay prinsesa. Gusto mo bang tulungan si tatay na ayusan ang bahay ng prinsesa, Wanwan? Biglang kumislap ang mga mata ni Wanwan. Lumapit palalo ang katawan niya. Hanggang sa umabot siya sa tabi ng iyong mga binti. Ang iyong banayad na ngiti ay kinuha ang maliit na prinsesa sa bahay. Na may malambing na tinig na humihikbi. Hindi pa nakapag-ayos ang maliit na prinsesa. Hindi bibihisan ng ama ang maliit na prinsesa. Kaya't ipagkakatiwala na kay Wanwan. Sabay mong sinasabi habang iniabot ang maliit na prinsesa sa kanya. Nagmamasid si Wanwan gamit ang kanyang malalaking mata. Maingat niyang iniangat ang maliit na kamay. Hanggang sa mahawakan niya ang prinsesang hawak mo. Palagi kang may ngiti sa labi. Ibinigay mo ang prinsesa sa kamay niya. At hinawakan mo pa ang maliit niyang kamay gamit ang malaking kamay mo. Noong mahawakan mo ang mainit niyang kamay, napangiti ka. Kinuha mo ulit ang isang pink na mahabang damit. Ipinagkatiwala na kay Wanwan ang pagsusuot ng damit ng maliit na prinsesa. Wanwan, turuan mo si Papa, okay? Nararamdaman ni Wanwan ang init ng iyong palad. Tumingin sa maliit na prinsesa. Tumingin sa iyong malungkot na mukha. Bigla siyang ngumiti. Ang tanga-tanga ni Papa. Si Wanwan ang tutulong kay Papa. Ngumiti ang maliit na bata at lumabas ang kanyang puting ngipin. Naklining sa iyong binti. Nagmamadaling isuot ang damit ng maliit na prinsesa. Nagsimula ka ring tumawa. Tanggap mo ng buong puso ang mga aral ng maliit na bata. Natututo kung paano bihisan ang maliit na prinsesa. Sa sandaling ito, biglang naging napakamaliwanag ng maliit na silid na ito. At si Shen Yuchu ay nakasandal sa pintuan. Natahimik na pinapanood ang magandang tanawin sa harap niya. Na unti-unting nagiging basang-basa ang kanyang mga mata. Ngunit hindi kayo naglaro ng matagal. Nang itinaas mo ang iyong ulo, nakita mo si Shen Yuchu na nakatulala. Suot niya ang kanyang maputlang asul na kamiseta na labas na sa uso. Nasa pagkakataong ito ay labis na nakakasilaw. Bigla kang kumurap ng iyong mga mata. Isang ideya ang pumasok sa isip. Ito pala ay matching outfit para sa mag-ina. Noong ikalawang kaarawan ni Wanwan, sikretong binili ito ni Shen Yuchu para sa iyo. Ngunit dahil sa damit na ito, siya ay sinaktan. Nabenta rin ang cellphone. Nang maalala ito, bigla kang nanahimik. Sa susunod na segundo, natumba ka at tumayo. Na may kamay sa bibig, tumakbo ka sa banyo at nagmamadaling nagsuka. Ngayon mo lang nalalaman na kapag ang isang taong may konsensya ay na-review ang ganitong kilos mula sa unang pananaw. Ano ang pakiramdam ng nakakasukang galit? Ang biglaang pangyayaring ito ay labis na nakatakot sa ina at anak sa labas. Napatakot si Shen Yuchu at napasigla. Mabilis siyang tumakbo papunta sa sofa. Agad niyang yakap si Wanwan. Si Wanwan naman ay pilit na sumiksik sa yakap ng kanyang ina. Takot na baka ang ama nilang nagsuka ay tulad ng dati. Biglang lumabas at saktan o sigawan sila. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas ka ng banyo na mukhang miserable. Punong-puno ng ugat ang iyong mga mata. Tumingin sa takot na si Shen Yuchu at Wanwan. Mas lalo kang nahirapan. Hindi mapigilan ang pag-ikot ng tiyan. Ngunit pinipilit mo pa ring tiisin ang hindi komportable. Mahinang nagsalita. Pasensya na. Nabigla kayo. Medyo hindi lang ako maganda ang pakiramdam. Isipin mo na ikaw ay nasa katawan ng demonyo na ito. Parang may milyon-milyong langgam na gumagapang sa iyong katawan. Tumingin ka sa kanilang mga mata na puno ng pagdududa. Malalim kang bumuntong hininga. Tahimik na pumasok sa kusina. Baka hindi pa sapat ang laro ni Wanwan. Samahan mo siyang maglaro ng kaunti pa. Ako na ang gagawa ng tanghalian. Tiningnan ni Shen Yuchu ang iyong profile ng mabuti. Napakapamilyar at napakabago. Sa wakas, tumango siya. Yumakap kay Wanwan at umupo muli sa sofa. Si Wanwan ay tahimik na sumilip. Nang makita niyang ikaw pa rin ang mahinahon na tatay. Nagsimula na siyang umiti muli. Hanggang sa maluto ang tanghalian. Ang amoy ng pagkain ay naglalakbay sa sala. Ngunit nakita ni Shen Yuchu na pagkatapos mong ilapag ang pagkain sa mesa, ay tahimik na bumalik sa pagkakahiga. Kumilos ang kanyang labi. Ngunit wala siyang nasabi. Habang kumakain, si Wanwan ay may hawak na maliit na kutsara. Biglang nagkunot ang kanyang noo at nagtanong, "Mama, bakit hindi na kumakain si Papa kasama natin?" Maliit na subo ang ginagawa ni Shen Yuchu sa isang piraso ng ginisang karne. Ito ang paborito niyang ulam, dahil hindi ka pwedeng kumain ng maanghang. Matagal na siyang hindi nakakakain ito. Nang marinig ang tanong ng anak, di niya namalayang tumingin siya sa gilid ng kama. Pagkatapos ay bumalik ang tingin niya.
Bigla siyang napangiti. Ngumingiti na parang namumukadkad na bulaklak sa tagsibol. Dahil hindi pa handa ang mga magulang. Hindi na intindihan ng bata. Mas lalong sumimangot. At ikaw sa silid ay nakatulala. Patuloy mong pinapakalma ang sarili mo na hindi ito kasalanan mo. Ngunit hindi pa rin mababago ang katotohanang siya ay iyo. Sa kabila ng lahat, wala kang magagawa. Maaari ka lamang kumuha ng cellphone para manood ng video at ilihis ang iyong atensyon. Ang iyong video ay nananatiling mataas sa trending list. Sa mga komento, hinihimo ka nilang maglabas ng bagong kanta. Sa mga sandaling iyon, may narinig kang tunog ng paghuhugas ng pinggan sa labas. Ibinaba mo ang cellphone at lumabas. May natirang pagkain sa mesa para sa iyo. Si Shen Yuchu ay naghuhugas ng pinggan sa kusina. Si Wanwan ay naglalaro ng kanyang bagong laruan sa sofa. Nakita kanyang lumabas. Hindi na siya kasing takot tulad ng dati. Ngumiti ka. Lumapit ka at hinaplos ang kanyang maliit na ulo. Tapos tumingin ka sa kusina. Kaplabas lang ni Shen Yuchu mula sa kusina. Nakita kanyang nakatingin sa kanya. Biglang siya naging nerbiyoso. Nanghihina ang mga kamay, nakakanganga sa damit. Nang makita ang ganitong mapagpakumbabang mukha niya, di maiwasang magkunot ng noo. Sa loob, tahimik na humihinga ng malalim. Dahil sa kanyang malambing at mahinahong ugali. Kaya naman siya pinagsasamantalahan ng walang takot ng dating sarili niya. Nang maalala ito, biglang napawi ang pagkakunot ng iyong noo. Kaya naman, kinuha mo ang bagong biling cellphone mula sa mesa at inilagay ito sa ibabaw ng lamesa. Tinitigan mo si Shen Yuchu at mahinahon mong sinabi, binilhan kita ng cellphone. Tingnan mo kung magugustuhan mo. May gusto rin sana akong pag-usapan sa'yo. Pwede ka bang lumapit dito? Nakapayuko si Shen Yuchu noon. Nang marinig niya ang sinabi mo, bigla siyang napatingin sa'yo. Una siyang tumingin sa mga malinis at malinaw mong mga mata. Agad, niyang nakita ang bagong-bagong kahon ng cellphone sa mesa. Si Shen Yuchu ay nag-atubili sandali. At pagkatapos ng ilang sandali ay tahimik na yun. Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa harap ng sofa. Mayroon bang dapat pag-usapan? Mababa ang boses niya. Kailangan mong magpakatutok para marinig ng maayos. Ngunit hindi ka sumagot. Sa halip, kinuha mo ang kahon ng cellphone sa mesa. At nag-isa kang nagbukas nito. Kinuha mo ang bagong cellphone na kulay asul. Pinag-ayos mo ito ng kaunti. Diretso mo itong iniabot kay Shen Yuchu. Ito ang cellphone para sa'yo. Kailangan mong kumuha ng SIM card. Nakasave na ang numero ko dito. Kung sakaling wala ako sa bahay, maaari mo akong tawagan kung may kailangan. Habang nagsasalita ka, kinuha mo mula sa bulsa mo ang isang bunton ng pera at inilapag ito sa harap niya. Ito ang cash na kinuha mo lang. Walang ginagawa sa hapon, dalhin mo ang mga bata sa labas. Hindi rin maganda na laging nasa bahay. Kung may gusto kang bilhin, bumili ka na. Lalo na ng mga damit. Tingnan mo, masyadong maliit na ang mga damit nyo. At kumuha ka na rin ng bank card. Hindi ligtas ang magdala ng cash. Sinasabi mo na naman. Isang hininga, sinabi lahat ng nasa isip. Ngunit si Shen Yuchu ay umangat lamang ng kanyang ulo. Mahigpit na nakatingin sa'yo. Nakikinig sa iyong mga bulong-bulong. Unti-unting namula ang kanyang mga mata. Nakita mong hindi siya agad kumuha ng cellphone. Wala kang magawa kundi humaplos sa iyong ilong. Ayaw ba niya sa cellphone na ito? Gusto ko ang kulay na ito. Bago lang ito, bagong labas. Kung ayaw mo, pwede ka namang bumili ng gusto mo. Ngunit si Shen Yuchu ay tumingin sa iyo ng malalim. Hindi, gusto ko ito, salamat. Ang boses niya ay nananatiling mahina, na may halong hikbi at bahagyang panginginig. Sa oras na yon, biglang nagtagpo ang mga mata niyong dalawa. Hindi ka natural na umiwas ng tingin. Ngunit sa loob mo, nakahinga ka ng maluwag. Basta't gusto mo, hindi mo na kailangang magpasalamat. Sige na, kailangan ko nang kumain. Pagkasabi nito, agad kang tumayo. Mabilis na naglakad papunta sa mesa. Nagsimula nang kumain ng masagana. Sa totoo lang, naguguluhan pa si Shen Yuchu. Saan siya kumuha ng ganitong kalaking pera? Ngunit hindi niya ito tinanong. Kinuha lang niya ang bagong cellphone sa mesa at tiningnan ito ng mabuti. Si Wanwan ay lumapit din. Na may pagkamausisa, tinitingnan ang bagong bagay sa kamay ng kanyang ina. Hinaplos ni Shen Yuchu ang ulo ng bata. Ang dalawa, isang matanda at isang bata, ay magkasamang tumingin sa cellphone at nag-aral. Pagkatapos kumain, pinawisan ka ng husto. Balak mo sanang maligo. Pero maghapon pa lang nasa sala ang mag-ina. Kaya naman nahihiya ka tuloy. Sa huli, medyo nainis ka at bumalik na lang sa iyong silid. Hanggang 5:00 ng hapon. Sa wakas, hindi na ganoon kainit sa labas. Nakita si Shen Yuchu na nag-aalangan sa sofa. Pero kinuha pa rin niya ang pera sa mesa. Agad siyang naglakad kasama si Wanwan palabas ng bahay. Matagal nang hindi lumabas si Wanwan. Gusto niyang maglaro sa labas. Ngunit dati, hindi siya dinadala ng kanyang ina palabas. Ayaw ng tatay na lumabas sila. Kaya naman sa pagkakataong ito, sobrang saya niya. Hawak-hawak ng bata ang manika. At hawak naman ang kamay ng nanay. Naglalakad siyang masigla. Ang kanyang malalaking bilog na mata ay abala sa pagtingin sa paligid. Para sa kanya, lahat ng nasa labas ay puno ng bago at kakaiba. Ngunit si Shen Yuchu ay medyo nahihiya. Hindi niya namamalayan na bumibilis ang kanyang mga hakbang. Habang tinitingnan ang mga tao sa daan na dumadaan, hindi niya maiiwasang makaramdam ng kababaan. Lalo na sa kanyang suot na damit, na hindi akma sa kanya. Palagi siyang nakakaramdam, na ang mga tingin ng iba ay tila mas matagal sa kanya. Hindi kalayuan ang pamilihan. Bahagyan niyang naaalala na dumaan siya sa 2 kalye para makarating dito. Malaki ang pagbabago kumpara sa pamilihan sa kanyang alaala. 2 taon lamang. Parang mas pinaganda ang lugar na ito. Pagpasok niya, nakita niya ang isang tindahan ng cellphone. Mayroong counter para sa mga rice card sa loob. Nag-atubili si Shen Yuchu saglit. Dinala ang bata sa loob. Maraming tao sa tindahan. Mukhang abala ang mga empleyado.
Matagal nang hindi nakipag-usap si Shen Yuchu. Medyo nalilito siyang nakatayo sa lugar. Buti na lang may isang babaeng empleyado na nakapansin sa kanya. Kusang lumapit. Unang hinaplos ang ulo ni Wanwan. At saka may ngiti sa mukha, sinabi niyang napakabait ng bata. Babae, bibili ka ba ng cellphone? Nang marinig na may pumuri kay Wanwan, si Shen Yuchu ay ngumiti rin. Gusto kong kumuha ng size card. Maaari bang kumuha ngayon? Ang babae sa tindahan ay patuloy na nakangiti. Habang nagsasalita, ginagabayan niya si Shen Yuchu sa harap ng counter. Sige, dito po. Mayroon kaming ilang uri ng package na maaari mong piliin. Pero maaari bang itanong kung anong brand ng cellphone ang gamit mo? Kung cellphone mula sa aming tindahan, may discount sa pagkuha ng size card. Nang marinig ang discount, biglang lumiwanag ang mga mata ni Shen Yuchu. Agad siyang kumuha ng cellphone mula sa kanyang bulsa. Ipinasa sa harap ng babaeng tindera. Tahimik na nagtanong kung maaari ito. Mukhang ito nga ang brand niyo. At binili lang ito kaninang umaga. Nagulat ang tindera. Muli niyang mainat na tiningnan si Shen Yuchu. Walang gaanong bagong modelo ng cellphone na naibenta ngayon. At nandito pa siya para kumuha ng nice card. Ang babae na sa leslady ay natural na naalala ka kaninang umaga. Nalaman niya na ang mag-ina na ito ay ang asawa at anak ng gwapong lalaki kanina. Pero bakit kaya ang payat nila pareho? At halatang hindi bagay ang suot nila. Yung gwapong lalaki na yon, hindi naman mukhang tao na hindi mag-aalaga sa asawa at anak niya. Medyo hindi maintindihan ng salaslady. Pero hindi na siya nagtanong pa. Nananatiling nakangiti pa rin siya. Nabigla siyang sabi, yung gwapong bumili ng cellphone kaninang umaga. Ay ang asawa niyo po ba? Talagang napakaswerte niyo po. Ito ang pinakabagong modelo ng cellphone dito. Kung meron kayong ganitong cellphone, pwede kayong mag-avail ng ganitong plan. Mag-recharge ng 100, makakuha ng 100. Libre ang 600 minutong tawag. Nananatiling masigla ang serbisyo. Ngunit ang serbisyong ito ay mula sa iyo patungo kay Shen Yuchu. Si Shen Yuchu ay nalito at nagbayad. Matagumpay na nakakuha ng card hanggang sa makalabas sa tindahan ng cellphone. Nasa isipan pa rin niya ang masiglang boses ng babaeng saleslady. Pero sinabihan pa rin siya nitong mabuting lalaki siya. Gusto talaga ni Shen Yuchu na sabihin sa kanya, kung ganito kabuting lalaki, dalhin mo na sa bahay. Pagkatapos mong bumili ng size card, nag-open din si Shen Yuchu ng bank account. Inilagay niya lahat ng pera sa kamay niya. Maliban sa pera pang mesen, may natira pang 4,900. Ang ibinigay mo sa kanya ay eksaktong 5,000. Lumabas ng bangko na may hawak na cellphone at ilis card. Tumingin si Shen Yuchu sa mga mataas na gusali sa paligid. Bigla niyang naramdaman na siya ay nabuhay. Ngayon, maaari na siyang umalis kasama ang kanyang anak. Maaari niyang gamitin ang perang ito para makahanap ng trabaho at suportahan ang sarili at ang anak. Maging maaari pa niyang muling habulin ang kanyang mga pangarap. Ang biglaang kalayaan ay nagpatigil kay Shen Yuchu sa kinatatayuan niya ng matagal. Hanggang sa may narinig siyang batang boses sa kanyang tainga. Mama, pwede bang kumain si Wanwan ng isang ice cream? Bigla siyang natauhan. Si Wanwan sa tabi niya ay mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Malalaki at bilog ang mga mata. At nakatitig ng diretsyo sa ice cream shop na hindi kalayuan. Nagmumula na ang laway sa kanyang bibig. Ngumiti si Shen Yuchu. Ang ngiti ay napakasigla at maliwanag. Sige, pero isang piraso lang. Kung hindi, masakit ang tiyan mo. Si Wanwan ang pinakamahal ang mama. Sa wakas, umalis na ang mag-ina. Nagligo ka ng maganda. Wala ni katiting na kaalaman. Na maaaring hindi na bumalik si Shen Yuchu sa labas. Pagkatapos maligo, nagsimula kang maghanda para sa hapunan ngayong gabi. 2 ulam at 2 gulay na may kanin. Naghanda kang gumawa ng sopas na pansit ngayong gabi. Ngunit dahil hindi mo alam kung kailan sila babalik, hindi mo ito ginawa ngayon. Ihain ang pagkain sa mesa. Ihanda ang mga noodles sa cutting board. Bumalik ka sa sala at humiga sa sofa. Kinuha mo ang cellphone at nag-scroll sa parenting tips. Ano ang gagawin kung ayaw kumain ng bata? Pagsabihan lang siya. Hindi pwede, burahin mo yan. Si Wanwan ay napakabait. Paano naman hindi kakain? At saka, ang cute-cute ng maliit na ito. Hindi mo kayang hawakan kahit isang daliri niya. Hanggang sa nagiging medyo pagod ka na sa pag-scroll. Nakapagyaon ka na. Tumingin ka sa oras sa kanang itaas. 7:00 na ng gabi. Bakit hindi pa bumabalik ang mag-ina? Bigla kang umupo ng tuwid. Baka may nangyaring masama sa mag-ina. Medyo kinakabahan ka. Agad kang tumayo. Nagsuot ng sapatos at naghanda na lumabas para hanapin sila. Ngunit nang buksan mo ang pinto, saktong nakatagpo mo sila na galing sa labas. Isang amoy ng bango ang pumasok mula sa pintuan. Napako ka sa kinatatayuan mo. Sa sandaling ito, si Shen Yuchu ay mahinhin na umaawit ng hindi kilalang himig. Magaan ang kanyang hakbang. Ang pagngiti sa kanyang labi ay nagpapakita na maganda ang kanyang pakiramdam ngayon. May hawak siyang ilang mga shopping bag. Si Wanwan ay nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. Ang isa pang kamay ay may hawak na. Yung manika na ibinigay mo, ang dahilan kung bakit ka nagulat, ay dahil nakasuot na sila ng bagong damit na akma. 2 pares ng maliksi at kaakit-akit na mga mata ang tumingin sa'yo. At halatang nagulat din. Sa susunod na sandali, si Wanwan ay sweet na lumapit. At tinawag ka ng tatay. Malamang ay naglibot si Wanwan ngayon. At napakasaya ng kanyang pakiramdam sa bagong damit. Ang tawag na tatay na yon ay halos nagpalipad ng iyong kaluluwa. Sumagot ka na may panginginig sa boses. At pagkatapos ay lumuhod. At hinaplos ang buhok ni Wanwan. Niyakap ang cute na maliit na nilalang. At unang pumasok sa bahay. Tay, gagawa ako ng noodles para sa'yo ngayon, okay ba? Lagyan ng 2 itlog, yun ang gusto. Sige, gustong-gusto ni Wanwan ang itlog. Si Wanwan ang pinakagusto si Tay. Sa labas, si Shen Yuchu ay naguguluhan sa hangin. Katatapos lang sabihin ng bata na pinakamamahal niya ang mama. Ngayon, bigla na lang siyang nagbago. Hindi naghintay ng matagal si Wanwan.
Ang mga noodles na may itlog ay mabilis na natapos. Ipinasa mo ang noodles sa harap niya. Hinaplos mo ang kanyang maliit na ilong. At pagkatapos ay karaniwang lumingon at naglakad patungo sa kwarto. Kakatapos mo lang lumingon. Ngunit hindi mo inaasahan. Nabigla kang hinila ng maliit na bata sa iyong damit. Tatay, pwede bang kumain si Wanwan kasama ka? Muli na namutawi ang malambing na boses. Lumingon ka at natagpuan ang mapaghintay na tingin ni Wanwan. Medyo nag-atubili. Sikaping sumilip sa tabi si Shen Yuchu. Walang sinabing si Shen Yuchu. At hindi ka rin tiningnan. Parang hindi narinig ang sinabi ni Wanwan. Abala sa pagkain ng noodles sa harap niya. Wala kang masabi. Talagang mahirap ang sitwasyong ito. Kung papatayin o papahirapan, sabihin mo na lang ng diretsyo. Bakit hindi ka nagsasalita? Kailangan mo lang subukan at magtanong. Kaya't mananatili ako dito para makasama si Wanwan sa pagkain. Umupo si Papa sa tabi ni Wanwan. Si Wanwan ang sasagot sa iyo. Masaya siyang kumatok sa upuan sa kabilang panig. Hinawakan mo ang iyong ilong. Hindi natural ang iyong ekspresyon. Muli siyang nagdala ng isang mangkok ng noodles mula sa kusina. Umupo siya sa tabi ni Wanwan. Umupo ang nanay sa kaliwang bahagi. Umupo ang tatay sa kanang bahagi. Si Wanwan sa gitna ay unang beses na napapaligiran ng kanyang mga magulang. Ang ngiti sa kanyang mukha ay hindi kailanman nawala. Kahit sa pagkain, lalo pa siyang naging masigasi. Diretso niyang nilamon ang isang buong mangkok ng noodles. Sa huli, natakot si Shen Yuchu na magpakataba ang bata. Kaya't pinigilan siyang kumain pa. Dito lang siya tumigil. Ngunit pagkatapos kumain, gusto ni Wanwan na makasama ang kanyang mga magulang. Nawalan ng pag-asa na makasama ang sarili sa paglalaro ng prinsesa. Sa huli, ikaw na lang ang kasama ni Wanwan sa paglalaro. At pagkatapos kumain ng hapunan si Shen Yuchu, nag-isa siyang bumalik sa pangunahing kwarto. Dahil dito, maintindihan mo rin na makasama ka sa mesa para kumain. Tiyak na nagdaanan si Shen Yuchu ng malaking laban sa isip. Inilagay mo ang sarili mo sa posisyon ni Shen Yuchu. Naisip ko kung ako, na nakaranas ng ganitong pagtrato noon. Nais na makipagkasundo sa kaaway. Tiyak na hindi ko magagawa. Hindi kung ako nga. Tiyak na wala na akong katawan na matatagpuan ngayon. Diretsong pinutol at pinakain sa aso. Patuloy na nakasama si Wanwan hanggang 9:00 ng gabi. Si Wanwan ay sobrang antok na at paminsan-minsan ay tumutukod ng kanyang ulo. Ngunit ayaw pa rin niyang matulog. Sa panahong ito, napansin mo rin ang isang seryosong problema. Iyon ay si Wanwan ay 3 taong gulang na. Ngunit ang maliit na batang ito ay hindi pa marunong magtanggal ng sapatos. Dapat malaman na ang mga normal na 3 taong gulang na bata ay nasa edad na para pumasok sa preschool. Alam mo na ito. Ito ay dahil sa hindi maayos na kapaligiran ng pamilya noon. Huwag magmadali. Ngunit ramdam mo pa rin ang labis na pag-aalala. Dito lumabas si Shen Yuchu mula sa silid. Wala siyang sinabi. Tanging tahimik na pinagmamasdan ka at si Wanwan sa sofa. Malinaw ang mensahe sa kanyang mga mata. Agad mong naintindihan at niyakap si Wanwan mula sa sofa. Matapos siyang halikan sa kanyang maliit na mukha. Na may ngiti sa mata, sinabi niya kay Wanwan. Oras na para matulog. Bukas, sasamahan ka ulit ni Papa maglaro. Ayos ba? Ang mga mata ni Wanwan na halos nakapikit ay bahagyang bumukas. Tumingin siya sa iyong mukha. At muling lumingon kay Shen Yuchu. Tapos biglang isinubsob ng maliit na ulo ang sarili sa leeg ng tatay. Gusto ni Wanwan matulog kasama si tatay ngayong gabi. Ang biglaang pahayag na ito ay nagdulot sa iyo ng kaunting pagkalito. At nagpasimulang magdilim ang mukha ni Shen Yuchu. Pinakamalalang sitwasyon ang biglang katahimikan. Tumingin ka ng walang kasalanan kay Shen Yuchu. Ito ay sariling ideya ng maliit na bata. Talagang hindi ito dahil sa iyo. Si Shen Yuchu ay lihim na nakapagsara ng kamao. Sayang naman ang maliit na puting mata na lobo, nag-alaga siya sa kanya ng matagal. Sa loob lamang ng 2 araw, nahulog na siya sa mga pangako ng kaaway. Sa huli, siya pa rin ang nakakuha ng tagumpay. Madaling naglinis si Shen Yuchu sa kanya. Masaya ang maliit na bata na sumisiksik sa kama ng kanyang tatay. Si Wanwan ay parang isang kola. Yakap-yakap ang iyong leeg at ayaw bumitaw. Hinayaan mo rin siyang yakapin ka ng ganyan. Ito ang unang pagkakataon mong patulugin ang bata. Naalala mo ang mga karanasan sa pagpapalaki ng bata sa internet. Kaya't mahinahon mong ikinuwento kay Wanwan ang kwento bago matulog. Mabilis na nakaramdam ng labis na kasiyahan si Wanwan. At siya'y mahimbing na natulog. Kinabukasan ng umaga, si Wanwan ay natutulog pa rin ng mahimbing. Maaga ka pa rin nagising. Maingat na binuksan ang pinto ng kwarto. Pumunta sa sala. Naghahanda para mag-ehersisyo sa umaga. Sa susunod na sandali, parang hindi makapaniwala. Pinisil-pisil ang mga mata. Nawawala na ang ointment sa mesa sa sala. Unti-unting lumiwanag ang mata mo. Sa kanyang mukha ay may isang ngiti ng pagkakaintindihan. Ngayon, ikaw ay umalis ng bahay na may masayang damdamin. Nag-jogging ka, naligo at nagluto. Nag-spend ka ng mahigit 2 oras. Matapos mong tapusin ang almusal. May isa pang gawain na yon, ang gisingin ang anak na babae. Si Wanwan ay nagising sa iyong malambing na tinig. Pinahid niya ang kanyang mga mata na puno ng antok. Nang makita kita sa unang pagkakataon, ang cute at malambing na ngiti ay unti-unting sumilay sa iyong mukha. Ang munting bata ay nag-unat ng 2 malambot na braso, na para bang humihingi ng yakap mula sa tatay. Agad mong iniunat ang kamay at dahan-dahang yakap siya. At sinuotan siya ng bagong damit na binili kahapon, bago siya dalhin sa labas para maghilamos. Natutunan mo na ba sa video kung paano alagaan ang mga bata? Pero ang teorya ay teorya pa rin. Ngayon, kapag isinasagawa na, doon mo lang malalaman kung gaano kahirap. Napakasensitibo ng katawan ng maliit na bata. Hindi ka makapanghampas ng malakas. Kaya't ang buong proseso ay tila magulo at hindi maayos. Lalo na kapag nag-aayos ka ng buhok ng maliit na bata. Nagmukhang walang kakayahan. Abala ng kalahating araw. Sa huli ay nagawa lamang na baluktot. Ang tatay ay isang malaking tanga. Nakita ni Wanwan ang kanyang baluktot na buhok sa salamin. Pinausog ang kanyang maliit na labi at nagtawanan.
Pinisil mo ang kanyang maliit na ilong, na nagdulot kay Wanwan na tumawa ng malakas. Iniabot din niya ang maliit niyang kamay para kurutin ang ilong mo. Lumabas si Shen Yuchu mula sa kwarto, at nakita niya ang napakainit na tagpong ito ng mag-ama. Hindi siya nagsalita. Tahimik lang siyang pumasok sa kusina at inilabas ang almusal. Marahil ni hindi niya napansin na ang mga labi niya ay bahagyang nakangiti na pala. Matapos ang isang simpleng almusal ng kanilang pamilya, hindi mo ibinalik si Wanwan kay Shen Yuchu. Sa halip, patuloy mong dinala si Wanwan sa harap ng sofa at naglaro ng Princess House. Ngunit sa pagkakataong ito, habang naglalaro ka kay Wanwan, hindi mo sinasadyang ipinasok sa kanyang maliit na isip ang ilang napakasimpleng numero mula 1 hanggang 10. Nang makita mo ang problema ni Wanwan, nakapagplano ka ng lihim sa mga laro ninyo araw-araw. Nagsanay kang turuan si Wanwan na maging independent sa pag-aaral. Magsimula sa mga simpleng numero hanggang sa mga pangkaraniwang kaalaman sa buhay. Unti-unting ituturo mo kay Wanwan. Malinaw na hindi ito mangyayari ng isang iglap lang. Pero maswerte si Wanwan, sobrang talino niya. Dati, walang nagturo sa kanya ng mga ito. Ngayon, sa hindi mo sinasadyang gabay, mabilis niyang naaalala ang ilan sa mga kaalaman. At napansin mo mula nang bumalik si Shen Yuchu kahapon. Parang bigla siyang naging ibang tao. Malinaw na nagkaroon siya ng mga bagong sigla na hindi dati. Ito ay isang magandang senyales. Nakapagbigay ito sa iyo ng kaunting ginhawa. Si Shen Yuchu ay nagda-download ng mga software mula sa platform, habang pinagmamasdan ang interaksyon ng mag-ama. Sa oras na ito, napansin niya rin na ikaw ay tahimik na nagtuturo kay Wanwan. Tiningnan niya ito ng walang emosyon, at sa kanyang puso ay may bahagyang tamis. Matagal na niyang gustong magturo sa bata. Ngunit ang nakaraang kapaligiran ng pamilya, mahirap na nga ang buhay nila. Paano pa niya magagampanan ang pagiging isang normal na ina? At maturuan si Wanwan. Ibinaba ni Shen Yuchu ang tingin, at tumingin sa screen ng telepono. Talagang bagong modelo ang teleponong ito. Mabilis mag-download ng mga api. Ilang segundo lang, ilang software ang natapos ng i-download. Pag-login ni Shen Yuchu sa kanyang WeChat, may lumabas agad na hindi pa nabasang mensahe. Galing ito sa maliit na assistant na si Chochu na sumama sa kanya ng 2 taon. Kaunti lang ang mga tao sa kanyang WeChat. Maliban sa iyo, may mensahe rin mula kay Chochu sa dating kumpanya. Karamihan ay nagtatanong tungkol sa kalagayan niya. Kaso hindi siya nakasagot kailanman. Habang tinitingnan ang sunod-sunod na mensahe, nakaramdam ng kaunting init si Shen Yuchu sa kanyang puso. Agad siyang nag-reply ng pasensya na, Chochu. Hindi ako nakasagot sa mga mensahe mo noon. Ayos lang ako ngayon. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos maipadala ang mensahe, wala pang 2 segundo. Agad na nag-reply ang mensahe mula sa kabila. Ate Shen, buhay ka na ulit. Akala ko pagkatapos mong magpakasal, hindi mo na ako papansinin. Shen, hindi mo alam. Simula nang nawala ka, ang daming chismis sa kumpanya. Lalo na yung nakakainis na si Liuli. Sa nakaraang 2 taon, talagang sumobra na siya. Kahit kanino, sinisiraan ka niya. Sinasabi niyang deserve mo raw. Nakakainis talaga. Nakita ko ang mensahe ni Chochu. Bahagyang pinipikit ni Shen Yuchu ang kanyang mga labi. Tama si Liuli. Talagang deserve ko nga. Noong nasa kumpanya pa ako, palagi kong pinipigilan si Liuli. Pagkatapos siyang umalis sa industriya, natural lang na ganito siya. Chuchu, kamusta ka na kamakailan? Maayos pa rin ba ang buhay mo? Ayos lang, Shiji, huwag kang mag-alala. Hindi ako madaling mamatay na parang malakas na insekto. Shiji, nami-miss na kita. Shiji, magbabalik ka pa ba sa industriya? Nagtaka si Shen Yuchu ng kaunti. May kaunting pagnanasa sa kanyang mga mata. Babalik pa ba siya? Tumingin siya sa iyo. At tumingin din kay Wanwan. Pagkalipas ng ilang sandali, unti-unting nawala ang pagnanasa sa kanyang mga mata. Mukhang hindi na. Pero kung gusto ni Chochu, nandito ako. Maaari tayong maghanap ng oras para magkita. Sa oras na ito, nasa Chenmei Entertainment Building sa gitna ng Jianshen. Isang batang babae na may taas na mga 1.6 metro. Ibinaba niya ang mabigat na dala sa kanyang balikat. Ang kanyang mga kamay ay sabik na nakahawak sa cellphone at patuloy na nagtatype. Ngunit hindi nagtagal. Isang matinis na boses ng babae ang nagpagising sa kanya mula sa kanyang kasiyahan. Zhao Chochu, nagtatamad ka ba? Bilisan mo ang trabaho. Akala mo ba assistant ka pa rin ng sikat na artista noon? Kung ayaw mong magtrabaho, umalis ka na lang. Ang boses ay galing sa isang babaeng may mukhang parang tusong soro. Nakataas ang kanyang mukha. Punong-puno ng pagmamaliit ang kanyang mahahabang mata. Anong tinitingnan mo? Hindi mo pa ba dadalhin ang kagamitan sa recording studio? Naantala ang recording ko. Kaya mo bang bayaran kung may mangyari? Sinulyapan ni Zhao Chochu ang babae. Pero kinuha pa rin niya ang kagamitan sa sahig at naglakad papunta sa recording studio. Sidko, Shen, may day off ako ngayong Sabado. Kung may oras ka, mag-message ka lang. Tumingin si Shen Yuchu sa ganitong mensahe. Sa wakas ay bumiti siya. Nag-scroll pa siya. Nakita niyang wala ng ibang impormasyon. Kaya't lumipat siya sa Weibo. Ito ang kanyang pahayag ng pag-alis. Dati ay daan-daang libong tagasunod. Ngayon ay naging ilang libo na lamang. Bukod sa mga zombie followers, may ilan pa palang matagal ng taga-subaybay. Madalas mag-iwan ng mensahe at nag-aalala sa akin. Nagbukas lang ako ng trending sa Weibo. Puro mga balitang chismis lang ang nandyan. Pinag-uusapan ng isang sumikat na kanta kamakailan. Isang buhay kasama ka. Napakagandang kanta. Misteryosong mga awit. Isang video lang, umabot agad sa mahigit 1 milyong tagahanga sa magdamag. Sino nga ba talaga si Bufan? Malalimang pagsusuri. Samahan mo akong balikan ang pinakabagong natatagong awitin. Naging curious si Shen Yuchu. Ano kaya ang itsura ng kantang sumikat kamakailan? Kaya naman pinindot niya ang pamagat at pinanood ito.
Automatikong lumipat ang screen ng cellphone sa isang video interface. Nagsimula ang pamilyar na melodya ng gitara. Biglang naging tahimik ang sala. Tanging ang boses ng kanta ang umuukit sa taina ng tatlo. Nahiya kang lumingon. Si Wanwan ay may malalaking mata na kumikislap. Nakatagilid siya kay Shen Yuchu habang nakatingin sa screen ng cellphone. Si Shen Yuchu ay tuluyang naguluhan. Ang pamilyar na boses ng kanta. Hindi ba't iyon ang kantang narinig mula sa iyong kwarto ilang araw lang ang nakalipas? Akala ko nagre-record siya ng video noon. Si Wanwan ang unang nagsalita. Itinuro niya ang kanyang maliit na daliri sa screen ng telepono. Tuminala siya kay Shen Yuchu. Si Papa ay nasa telepono. Si Papa nga. Hinaplos ni Shen Yuchu ang ulo ng maliit na bata at sumagot. Ngayon lang niya naintindihan. Bakit mayroon ka ng napakaraming pera? Para palitan ang mga kasangkapan sa bahay. Ang dami na ng likes, umabot na sa milyon, kaya wala bang pera? Tumingin siya sa makinis na profile ng mukha, na may komplikadong damdamin. Nakuha ni Wanwan ang sagot mula sa kanyang ina. Mas masaya na muling tumalon sa iyong mga bisig. Dalawang maikling kamay ang humahawak sa mukha ng tatay. Ang mga malalaking mata ay puno ng liwanag. May malambing na boses. Napakamahinahon ng tatay. Gusto rin ni Wanwan na kumanta. Dalawang malambot na kamay ang nakadikit sa kanyang mukha. Ang iyong mga mata ay unti-unting natutunaw. Gamit ang dalawang malaking kamay, hinawakan ang maliit na mukha ng anak na babae. Mahilig din bang kumanta si Wanwan? Mahilig. Si Wanwan ay sumagot ng walang pag-aalinlangan gamit ang kanyang malalaking mata. Mas lalo pang lumiwanag ang kanyang ngiti. Sige, ituturo ni Daddy kay Wanwan kung paano kumanta. Kapag natutunan na ni Wanwan, kakanta siya sa cellphone, ayos ba? Patuloy na tumutango si Wanwan. Tapos masaya mong hinalikan ang pisngi niya. Malakas ang pagkakahalik mo. Dahil sa gantimpala, bigla kang napangiti ng malaki. Sa ilalim ng tingin ng paghanga ng bata. Mabilis kang tumakbo pabalik sa kwarto. Kinuha mo ang gitara. Bumalik ka sa sofa. Hawak mo ang gitara at inayos ang mga kwerdas. Nang lumingon, nakita ko sina Shen Yuchu at Wanwan. Pareho silang nakatitig sa akin ng walang pati. Bihira akong mapula ang mukha. At pagkatapos ay hinahaplos ang mga string ng piano. Ngayon, lumikha si Papa ng isang espesyal na awit para kay Wanwan. Kakantahin muna ni Papa ito para kay Wanwan. Sa susunod, kakantahin ni Papa ang isang linya. At susundan ito ni Wanwan. Okay, Wanwan, masigla ang pagtango. Ang kanyang maliit na mukha ay puno ng inaasahan. Ang kantang ito ay tinatawag na pagsabog ng tapang. Makinig ka, Wanwan. Pagkatapos mong sabihin yon, dahan-dahan mong igalaw ang mga kwerdas ng piano. Ang masiglang melodya ay umusbong sa sala. Napakaganda ng ritmo ni Wanwan. Sinasayaw niya ang kanyang ulo at katawan kasabay ng melodya. Hindi ko rin napigilang sumabay sa galaw ng munting bata. Habang pinapanood ang mag-ama na sabay ang kilos. Dahan-dahang lumambot ang tingin ni Shen Yuchu. Isang ngiti ang palihim na sumilay sa kanyang mukha. Hindi ko akalaing sumabay na rin siya sa ritmo ninyo. Sa unang pagkakataon, ang buong pamilya ay lubos na nalubog sa dagat ng kasiyahan. Sa sandaling ito, pati ang sala ay tila sumigla. Kasabay ng awitin. Hawak ni Wanwan ang kanyang munting kamao. Gumawa ng isang forma ng superhero. Nang mga oras na ito, ibinaba mo ang gitara sa iyong kamay. At sumunod sa munting bata sa paggawa ng mga galaw. Pagkatapos ay itinuturo mo ang daliri at dahan-dahang tinapik ang ilong ni Wanwan. Si Wanwan ay humagulgol sa iyong mga bisig. Ang kanyang dalawang munting kamay ay mahigpit na nakayakap sa iyong leeg. Tatay, gusto ni Wanwan ang ganitong tatay. Huwag ka nang bumalik sa dati mong ugali, pwede ba? Ang malambing na boses ni Wanwan ay umalingaw-ngaw sa iyong tainga. Bahagya mong binuka ang iyong bibig. Biglang napuno ng luha ang iyong mga mata. Mahigpit mong yakap si Wanwan. Ibinabaon mo ang mukha mo sa ilalim ng damit ni Wanwan. Hindi na muling magiging ganoon si Papa. Paos ngunit matatag ang boses. Hindi nakikita ni Shen Yuchu ang ekspresyon mo ngayon. Sa mga sandaling ito, matagal na siyang umiiyak. Pero may ngiti pa rin sa kanyang mukha. Alam niyang hindi na muling babalik ang mga dating araw. Hindi na kailanman. Ikaw pa rin ang unang nakabawi ng emosyon. Ibinaba mo ang gitara sa tabi mo. Inakay mo si Wanwan at pinaupo sa iyong mga hita. Wawan, mag-aral na tayo ng kanta ngayon. Aawit ako ng isang linya. Sumunod ka kay Papa at kantahin mo rin, pwede ba? Sige po, agad na sumagot si Wawan. Sa mga sumunod na sandali, naging oras ito ng pagtuturo ng mag-ama. Buong umaga, ang sala ay umaalingaw-ngaw sa kanilang pag-awit. Nakita ang dalawang tao na abala sa pag-aaral ng kanta. Tahimik na nagluto si Shen Yuchu ng tanghalian. Ngunit halatang hindi kasing galing ng iyong luto. Kaya naman sa oras ng pagkain, patuloy na sumisigaw si Wanwan na gusto na lang kumain ng lutong tatay. Ito ay nagpaselos kay Shen Yuchu at tinignan ang maliit na bata. Sa loob-loob niya, labis ang kanyang inis. Maliit na walang utang na loob. 2 araw pa lang, nabili ka na agad. Ang ganitong uri ng atmosfera sa pamilya ay nakakapagpasaya sa'yo. Ganito talaga ang dapat na hitsura ng isang tunay na pamilya. Mabilis matuto si Wanwan. 3 araw lang ang ginugol niya. Para matutunan ang kantang Yung Laks ng Loob ay sumabog. Kinanta niya ito ng buo. Dahil sa matinding pakiusap ni Wanwan. Nag-video ka rin kay Wanwan at ipinost ito sa platform. Sa video, si Wanwan ay nakasuot ng pink na prinsesa na damit. May suot na bow sa ulo. Ang kanyang maliit na katawan ay sumasayaw sa musika. Sobrang cute. Habang nagre-record ka, nakangiti ka ng todo. Punong-puno ng ito ang aking anak na babae. Ang iyong mayabang na ekspresyon. Habang nanonood ng palabas si Shen Yuchu, hindi sinasadyang nakita ang iyong mukha. Halos napatawa siya hanggang sa humingal. Ito ang unang beses na nakita niya, na mayroon ka palang ganitong itsura. Sa loob ng 3 araw, dahil sa iyong magandang pag-ugali, naging mas maayos ang relasyon ni Shen Yuchu sa iyo. Kahit papaano, si Shen Yuchu ay kusa ng makikipag-usap sa iyo ng ilang salita. Walang nakakaasahang. Ang pangalawang video ng account na si Bufan ay isang nursery rhyme. Ang kanta ay orihinal pa rin.
Sobrang ganda pa rin. Sa punong tanggapan ng platform. Kaagad na napansin ni Liu Yun ang video na ito. Matapos mapanood ang buong video, agad siyang nagbigay ng pinakamalaking push. Ang cute-cute ng baby na yon. Ang ganda ng kantang ito. Si Liu Yun ay may ngiting parang tita. Ang kanyang bibig ay nakabuka hanggang sa mga pisngi. Agad na sumabog ang trending sa platform. Ang mga alon ng iyong presensya ay hindi pa ganap na humuhupa. Sumiklab na ang bagyong dala ng matinding tapang. Mas mabilis ang pag-init ng video na ito ngayon. Sa loob lang ng isang hapon, umabot na sa 5 milyon ang likes. Mas lalo pang napakarami ng mga komento. Kaya naman pagdating ng gabi, napilitan ka nga isilent ulit ang iyong telepono. Naupo ka sa sofa habang yakap ang mangkok. Hindi ako nagsasawa sa pagbabasa ng mga komento. Ang daming matatalino sa comment section. Hindi mo talaga mapigilang mag-scroll. Kung may anak akong ganyan, hindi ako papayag na may blonding buhok sa loob ng 100 kilometro. Ito ang comment na may pinakamaraming likes. Kinabukasan, Sabado. Kakatapos mo lang mag-jogging kaninang umaga. Pinupunasan ng pawis habang binubuksan ang pinto ng bahay. Nakita mo agad si Shen Yuchu na suot ang bagong biling. Naigaw na may spaghetti strap palabas ng banyo. Halatang kakaligo lang niya. Habang pinapatuyo ang buhok niya, ang kanyang magandang mukha ay namumula dahil sa init. Nagkatitigan kayong dalawa. Biglang may lumitaw na isang linya ng tula sa isip mo. Natural na walang palamuti. Malinis na tubig, lumalabas ang lotus. Tama lang ito para kay Shen Yuchu sa oras na ito. Nakikita kang parang tanga na mahigpit na humahawak sa sarili. Aking Shen Yuchu, instinctively na tinakpan ang dibdib. Dahan-dahang namumula ang kanyang mukha. Pati mga tainga niya ay nagsimulang mamula. Siyempre, mahigit 2 taon na silang kasal. Ngayon, parang bagong magkasintahan ang pakiramdam. Parang mga bagong couple na nag-good morning. Sinubukan ni Shen Yuchu na kalmahin ang sarili. Bumati siya sayo. Hindi niya napigilang bilisan ang hakbang papunta sa kwarto. Simple kang sumagot. Hindi na nagsalita si Shen Yuchu. Parang tumakas, bumalik siya sa kwarto. Napilitan kang umiti ng kaunti. At itinaboy ang mga kalokohan sa isip mo. Habang umaawit na pumasok ka sa banyo. Naligo, nagluto at ginising si Wanwan. 3 pangkaraniwang gawain. Nang itulak mo ang pinto ng kwarto, si Wanwan ay mahimbing na natutulog. Bahagyang nakabuka ang kanyang bibig. Nakahiga ng pahiga sa iyong malaking kama. Matapos ang ilang araw ng normal na pagkain at tulog, mas naging makinis ang mukha ni Wanwan. Kahit napayat pa rin siya. Ngunit ang kanyang hitsura ay halatang bumuti. Umupo ka sa gilid ng kama at tumingin sandali. Bumaba ka at dahan-dahang pinisil ang ilong ng bata. Si Wanwan ay bumangon para kumain. Nakahiga sa kama ang maliit na bata na may nakangiting labi. Bahagyang binuksan ang mga mata. Nang makita kanya, hindi mapigilang umangat ang mga labi sa magkabilang gilid. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang iniunat ang maliit na kamay. Yakapin ang iyong leeg, papa. May halong lambing sa kanyang boses. Umiti ka ng kaunti. Inilapit mo ang kamay mo at binuhat siya. Lumabas ng kwarto. Inilagay mo siya sa upuan sa harap ng lababo. Ang bata ay nag-iisa nang naghuhugas ng mukha at nagsisipilyo nitong mga araw. Nasa tabi ka para alalayan siya. Nilagyan mo siya ng toothpaste. Kinuha mo ang tuwalya at iba pa. Matalino si Wanwan. 2 araw mo lang siyang tinuruan. Natutunan na niya ang kasanayang ito. Si Shen Yuchu ay lumabas mula sa silid tulugan. Ang mahahabang buhok niya ay nakataas ng mataas. Nakaponitel na parang maliit na buwan. Sa ganitong anyo, si Shen Yuchu ay talagang nakakasilaw. At tahimik na tumango. Ganito ba talaga ang sigla ng mga nasa 20? Parang masyado pa rin akong payat. Kung medyo mas bilugan siguro, mas maganda pa. Medyo kinakabahan pa rin si Shen Yuchu sa loob. Namumula ang kanyang pisngi. Ito ang unang beses niyang nag-ayos ng ganito sa bahay. Hindi niya alam kung maganda ba siya. Tumingala siya at tiningnan ka na abala pa rin kay Wanwan. Tahimik na lumapit sa mesa at umupo. Tila kumikislap ang kanyang mga mata kanina. Ibig sabihin ay maganda pa rin siya. Bakit ko ba kailangang alalahanin ang kanyang opinyon? Si Shen Yuchu ay nagalit at namula ang pisngi. Hindi sinasadyang ginagalaw ang mga chopsticks sa kanyang mangkok. Galit siya sa kanyang sariling kakulangan. Sa oras na ito, ikaw naman ay umupo kasama si Wanwan na bagong hugas. Si Wanwan ay sweet na tumawag ng mama. At pagkatapos ay kinuha ang kanyang sariling maliit na kutsara. At kumuha ng makintab na lugaw sa harap niya. Maaari bang makasama kami sa labas ngayon? Habang ikaw ay nakayuko at nasisiyahan sa pagkain. Bigla mong narinig ang sinabi ni Shen Yuchu. Tuminala ka at tumingin kay Shen Yuchu, na may naguguluhang mukha. Tumango si Shen Yuchu. Hindi kanya tiningnan. Ngunit ang kanyang mga tainga ay namumula na. Ayos, sumang-ayon ka ng napakabilis. Sa daan, huminto ka ng isang taxi. Pupunta kayo sa Yida Plaza sa sentro ng lungsod ngayon. Makikita si Shen Yuchu sa isang milk tea shop kasama ang kanyang dating maliit na katulong, na si Zhao Chachu. Ang dahilan kung bakit isinama kita at si Wanwan ay dahil lang gustong makita ni Zhao Chachu ang bata. At nitong mga araw na to, naging anino mo ang bata. Hindi siya humihiwalay sa'yo. Kaya naman, nadamay ka lang dahil sa bata. Pagkalipas ng 2 taon, makikita na ulit niya si Ate Shen. Sobrang excited si Zhao Chachu. Bumili siya ng ilang tasa ng gatas na tsaa ng maaga. Naupo siya sa upuan at naghintay sa harap ng tindahan ng gatas na tsaa. Si Zhao Chachu at si Shen Yuchu ay nagtrabaho ng 1 taon at kalahati. Magkaibigan silang parang magkapatid. Talagang mabait si Shen Yuchu sa kanya. Sayang lang. Pagkatapos ay nakasama na si Shen Yuchu sa'yo. Hindi niya rin alam kung bakit kailangan ni Jay na makasama. Kasama niya ang lalaking walang kwenta. Hindi niya maintindihan. Pinayuhan din niya noon si Shen Yuchu. Parang buo na talaga ang pasya niya. Hindi talaga siya nakikinig sa payo. Si Zhao Chachu ay kung ano-ano ang iniisip. Biglang nakita niya ang pamilyar na anyo. Hawak ang kamay ng isang batang masigla at masayahin. Pumasok mula sa pintuan ng tindahan. Lumitaw ang kanyang mga mata.
Bigla siyang tumayo at inalog ang kaliwang kamay. Dito si Shenjai. Narinig ni Shen Yuchu ang boses. Nang itaas niya ang kanyang ulo, nakita niya ang kamay ni Zhao Chuachu na nanginginig. Hindi maikubli ang ngiti sa kanyang mukha. Talagang hindi pa nagbago si Chuachu. Masigla at masaya pa rin. Lumapit. Sa mga mata ng dalawa, bukod sa kasiyahan, may mga luha ring pumasok. Matagal nang hindi nagkita ang magkapatid. Hindi nila maikubli ang kanilang damdamin. Pinagmamasdan ni Zhao Chuachu si Shen Yuchu. Mas namumula ang mga mata. Hinawakan niya agad ang kamay ni Shen Yuchu. Pati ang kanyang maliit na bibig ay nagtampo na. Ate Shen, ang payat mo na. Masama ba ang trato sa'yo ng lalaking yon? Nasaan siya? Tuturuan ko siya ng leksyon para sa'yo. Pinigilan ni Shen Yuchu ang kanyang sarili. At umupo kasama si Zhao Chuachu. Sabay kinandong si Wanwan sa tabi niya. Ngayon lang siya nagsalita. Huwag kang mag-alala, Chuachu. Mabuti naman siya sa akin ngayon, ikaw. Pagkatapos kong umalis, maayos pa ba ang trabaho mo? Ayos lang din ako. Ate Shen, hindi mo alam kung gaano kita namimiss. Nag-uusap ang dalawa tungkol sa kanilang kalagayan. Matapos makipag-usap ng kaunti, inilipat ni Zhao Chuachu ang kanyang tingin sa maliit na bata. Ang maliit na bata ay tahimik na nakaupo sa tabi. Si Zhao Chuachu ay abala sa pakikipagkwentuhan kay Shen Yuchu. Kaya hindi niya siya naisip ng mabuti. Ngayon na tiningnan niya ng mabuti, agad siyang nagniningning ang mga mata. Kasing ganda ng mukha ni Shenjai. Talagang parang kopya lang. Lalo na ang mga malalaking mata niyang masigla. Ang mga mata pa lang ay kayang gawing paborito ang batang ito. Shenjai, ito na ba si Wanwan? Parang ikaw. Ang cute-cute, sabi ni Zhao Chuachu. Habang umaalis sa upuan, nakatayo sa harap ng maliit na bata. Iniunat ang kamay at hinawakan ang maliit na mukha ng bata. Pagkatapos ay bahagyang nagkunot ang kanyang noo. Ang maliit na bata ay kasing payat ni Ate Shen. Pareho silang napakapayat. Sa ngayon, labis na galit si Zhao Chuachu. Sigurado siyang, ang lalaking walang silbi iyon. Siguradong hindi maganda ito para kay Ate Shen at sa bata. Lalo siyang nagagalit habang iniisip niya ito. Ngayon, gusto na niyang harapin at tanungin ang lalaking iyon. Kaya tinaas niya ang ulo at tumingin kay Shen Yuchu. Hindi ba sabi ni Ate Shen na darating din siya, nasaan na siya? Ramdam din ni Shen Yuchu ang pagiging kontra ni Zhao Chuachu sa'yo. Hindi lang niya alam kung paano ito sasabihin. Kaya napilitan na lang siyang ngumiti ng alanganin. Gusto ni Wanwan kumain ng ice cream. Nagpapila siya para bumili ng ice cream para sa bata. Natural na nakita ni Zhao Chuachu ang ekspresyon sa mukha ni Shen Yuchu. Lalong nagalit siya sa loob. Si Shenjai niya ay likas na mahinhin at malamig ang ugali. Ngayon, sa kanyang pagiging mahinhin at malamig may halong takot pa. Ramdam niya ito. Takot siyang matakot ang bata. Si Zhao Chuachu ay umuungol na bumalik sa kanyang upuan. Ngunit sa likod, siya ay naggangalit at nag-isip na patayin ka. Nang si Zhao Chuachu ay nag-isip na magsalita, bigla siyang natigilan. Ang kanyang mga mata ay unti-unting naging matalim. Tumingin siya sa pintuan ng milk tea shop. Si Shen Yuchu ay nagulat. Ang kanyang mukha ay naging mas nahihiya. Akala niya ikaw na ang dumating. Na nagdulot ng galit ni Chuachu. Kakaisip ko lang na lumingon. Isang medyo matinis na boses ang narinig mula sa likuran niya. Zhao Chuachu, may oras ka pang uminom ng milk tea. Natapos mo na ba ang trabaho na ibinigay ko sa'yo? Liuli, wala ka na bang katapusan? Araw ng pahinga ngayon. Si Zhao Chuachu ay may masamang anyo. Parang isang pusa na nagalit. Na matinding nakatingin sa kausap. Lumiko si Shen Yuchu. At doon niya nakita na si Liuli ang dumating. Na dati niyang kasamahan sa kumpanya, isang sikat na artista. Na naglalakad din sa landas ng mga talentadong mga awit. Hindi ba't si Shenjai ito? Wala si At Shen sa bahay. Maging tapat sa asawa at mag-alaga ng mga anak. Bakit ka lumabas para hanapin si Chuachu? Si Liuli ay may ngiti sa kanyang mata. Ngunit ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ay puno ng pang-uyam. Hindi pa nagsasalita si Shen Yuchu. Ngunit si Zhao Chuachu sa tabi ay nagalit na. Liuli, ayusin mo ang sarili mo. Hindi ito araw ng trabaho. Huwag kang magpakaarte dito. Sister Shen, umalis na tayo. May isang baliw na aso dito na nagwawala. Makakaapekto ito sa ating mood. Pagkatapos sabihin ni Zhao Chuachu, hinawakan si Wanwan. Hinawakan ang kamay ni Shen Yuchu at umalis na. Ngunit hindi inaasahan ni Liuli na humarang siya sa kanilang harapan. Tumingin siya kay Shen Yuchu. Tinaas ang kilay at mumiti siya. Ate Shen, bakit ang payat mo? Mahirap ba ang buhay? Kung mahirap, sabihin mo lang sa kapatid. Maaari pa akong magbigay ng tulong. Sino ba namang hindi mapagbigay? Tingnan mo, si Chuachu ay nag-aalaga ng mga gawain sa ilalim ko ngayon. Hindi ba't maganda ang buhay? Sang-ayon ka ba? Si Chuachu, si Zhao Chuachu, ay may nakasimangot na mukha. Tahimik siyang nakatingin kay Liuli. Biglang lumingon si Shen Yuchu kay Zhao Chuachu. Punong-puno ng hindi makapaniwala ang kanyang mga mata. Dapat malaman na ang nag-aalaga ng mga gawain ay nagtatrabaho ng mabuti. Paano nagawang ipagawa ng kumpanya ito kay Chuachu? Pero malinaw na hindi ito ang tamang oras para magtanong. Lumingon si Shen Yuchu kay Liuli. At ang tingin niya ay may halong galit. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nauna nang nagsalita si Zhao Chuachu. Matatapos na ang kontrata ko sa kumpanya sa katapusan ng buwan. Pagdating ng panahon, pusa akong magre-resign. Sana lang hindi masyadong mataas ang akyat ng isang tao para hindi siya masyadong masaktan kapag bumagsak. Kung babalik si Ate Shen, baka kahit sa panaginip matatakot na siya. Napahinto si Liuli nang marinig ito. Totoo, may kaunting takot siya kay Shen Yuchu. Siyempre, noon kasi si Shen Yuchu ay pinataob siya ng 1 taon at kalahati. Noong panahon na nandoon siya, sino ang nakakakilala sa sarili? Ngunit mabilis na umiti si Liuli. Tinitignan niya si Shen Yuchu nang may paghama. Ang pagbabalik ay ang pinakamabaliw na biro na narinig ko. May kumpanya bang magtatangkang pumirma sa isang nawawalang artista na may anak? Nang pag-usapan ang tungkol sa anak, Shen Yuchu.
Ang anak mo ay mukhang maganda. Maaari mong isaalang-alang na sanayin siya. Bilang bagong henerasyon ng sikat na artista. Sinasabi ni Liuli, na may pagdududa sa mukha. Kahit na siya ay tila naliligaw. Na gustong pisilin ang pisngi ni Wanwan. Ihinto mo ang iyong maruming kamay. At siguraduhin mong hindi mo siya mahahawakan. Wala kang mapuntahan kapag umiiyak ka. May matinding galit sa iyong mga mata. Mabilis na lumapit sa harap ni Shen Yuchu. Ibinigay ang sorbetes sa kanilang tatlo. Pagkatapos ay humarap ka kay Liuli. Inilagay si Shen Yuchu at Wanwan sa likod mo. Nabigla si Liuli. At hindi sinasadyang umatras ng 2 hakbang. Mukhang sobrang nakakapresko ang galit mo. Pero nagpakalma siya. Nang mainat siyang tumingin sa'yo. Bigla siyang ngumiti. Akala ko ay ibang tao. Isang walang silbi. Akala ko sino? Ay, ikaw pala. Bakit gusto mo pang manakit sa pampublikong lugar? Nagmumukha kang naguguluhan. Tumingin ka kay Shen Yuchu. May tanong sa iyong mga mata. Tila nagtatanong ka kung saan galing ang babaeng ito. Isa siyang singer mula sa dati naming kumpanya. Hindi ko rin inasahan na makikita ko siya dito. Mukha kang galit. Marahil hindi natatakot ang iba. Ngunit si Shen Yuchu ay medyo natatakot. Nakita kang nakatingin sa kanya. Bahagyang ibinaba niya ang kanyang ulo. Nakita ang ganitong sitwasyon ni Shen Yuchu. Mas lalo kang nagmumukhang nag-aalala. Sa loob-loob mo, huminga ka ng malalim. Hindi mo na siya tinanong muli. Humarap ka. Na nakatingin sa itaas kay Liuli, ang mga awit. Pasensya na. Hindi ko alam kung sino ka. At hindi kita kilala. Alam ko lang na ang mabuting aso ay hindi humaharang. Pakiusap, umalis ka. Seryoso kang nagsasalita tungkol sa mga salita. Mas naging matinis ang boses ni Liuli. Sa buhay, dapat mong malaman ang iyong halaga. Akala mo ba hindi ko alam? Araw-araw kang nagmamalaki sa mga tao. Si Chen sa boy band ay gwapo. Araw-araw mo siyang iniimbitahan na uminom. Ngayon, anong pinapakita mo sa akin na parang malaking hayop? Isipin mong mabuti ang 2 pangalang ito. Sa wakas naisip ko kung sino ang 2 ito. Sila ang mga miyembro ng boy band kung saan dati naroroon ang orihinal na may-ari. Pagkatapos umalis sa industriya, gusto ng orihinal na may-ari na muling sumikat. Talagang madalas siyang nag-imbita sa kanila na uminom para makuha ang kanilang loob. Pero hindi naman sila nagbigay pansin sa kanya. Hindi ko rin kilala ang 2 sinasabi mo. Kung patuloy ka sa ganyang panghuli, huwag mong sisihin ako kung tatawag ako ng gwardiya. Tumingin si Liuli sa iyo ng masama. Ngunit sumunod pa rin siya at umalis ng daan. Hinila mo si Shen Yuchu sa likod mo at nagbigay ng senyas kay Zhao Chachu na sumunod. Diretso kayong lumabas. Ngunit nang dumaan kayo kay Liuli, bigla siyang nagsalita kay Shen Yuchu. Sayang, may isang tao na hindi na makakanta, si Shen Yuchu. Ilalabas ang aking bagong kanta sa katapusan ng buwan na ito. Pagkatapos sabihin yon, biglang umiti si Liuli. Paano siya makakapantay kay Shen Yuchu? Ang malandi na boses ni Liuli ay umuupit sa mga tainga ng ilan. Gustong-gusto ni Zhao Chachu na. Sugod at sapukin siya. Alam namang mahilig kumanta si Shen Jai. Ngayon, hindi na makakanta. Ang sinabi niya ay talagang nakakasakit. Ang iyong mga hakbang ay tila huminto. Malalim na tumingin kay Liuli. At pagkatapos ay patuloy na umalis na walang emosyon. Walang sinabi si Shen Yuchu, kundi bahagyang pinagsama ang kanyang mga labi. Ngunit sa oras na ito, biglang narinig ang isang batang boses na inosente. Malakas at matatag ang tono. Mas maganda pa kumanta si nanay kaysa sayo. Sabihin mo ang isang masamang tiyahin. Nagkatinginan ang lahat. Walang nakakaasahan na sa pagkakataong ito. Magbibigay ng boses ang munting bata para sa nanay niya. Napatigil ka lang sandali. At may ngiti, hinaplos ang ulo ng bata. Sa isip-isip niya, ang galing. Talagang anak ko siya. Noong una, medyo nagalit pa ako. Nang magsalita si Wanwan, agad na nawala ang galit mo. Hindi na pinansin ang reaksyon ni Liuli. Umalis na kayo sa lugar na ito ng kaguluhan. Ang grupo ay dumating sa isang restoran. Nag-uusap sina Shen Yuchu at Zhao Chachu. Kanina pa sila naglalakad sa daan. May mga bagay siyang inaalala pero hindi niya naitanong. Ngayon, sa wakas ay nakaupo na sila. Walang ibang tao sa paligid. Hinawakan niya ang kamay ni Zhao Chachu. Sa wakas, naitanong niya ang matagal na niyang gustong itanong, Chachu. Bakit ka nag-aalaga kay Liuli? At si Yonjai. Ano na ang ginagawa niya ngayon? Si Yonjai ay dating manager ni Shen Yuchu. Malapit na siyang mag-4 na po. Pero mabuti pa rin siya. Nang marinig ang tanong ni Shen Yuchu, hindi maikubli ni Zhao Chachu ang kanyang kalungkutan. Pagkatapos mong umalis, si ate yun ay hindi nagtagal at tinanggal na. Matagal siyang naghanap ng trabaho, ngunit walang nahanap. Pagkatapos ay nagkasakit pa ang kanyang ina at na-ospital. Kailangan niyang laging mag-alaga sa ospital. Ang kanyang ina ay nakahanap lamang ng isang trabaho bilang yaya. Hindi inasahan ni Shen Yuchu na si ate yun ngayon ay umabot sa ganitong kalagayan. Medyo malabo ang paningin niya. Parang nakikita pa niya si ate yun noon, na mabilis at maayos kung kumilos. Pareho silang natahimik. Pinipigil ni Shen Yuchu ang kanyang labi. Alam niyang kasalanan niya ang lahat ng ito. Kung hindi dahil sa kanyang pagiging makulit, hindi magiging ganito si ate yon. Nagsalita siya tungkol sa maraming beses na sinuway niya ang mga utos ng kumpanya. Noong siya ay may magandang kinabukasan. Siyempre, hindi magsasalita ang kumpanya. Mabilis siyang umalis ng walang anuman. Malamang na alam na natin kung anong trato ang matatanggap ni Yonjai. Medyo malungkot ang atmosfera. Matapos kumain ng mabilis ang ilan sa kanila, nakipag-usap muli si Zhao Chachu kay Shen Yuchu ng kaunti. Agad siyang umalis. Laging mabigat ang pakiramdam ni Shen Yuchu. Dati, kayong tatlo ay nagkasundo. Nasasamahan si Wanwan sa amusement park ngayong hapon. Pero ngayon, ni hindi na niya magawang mag-enjoy. Natural na nararamdaman mo rin ang bigat ng kanyang damdamin. Gusto mong magsalita. Pero sa huli, wala ka ring nasabi. Sa totoo lang, hindi mo rin alam kung bakit si Shen Yuchu. Noong una ay parang nahipnotismo. Na gustong makipagkasal sa'yo.
Hindi alam ng orihinal na may-ari. Mas lalo kang hindi alam. Gusto nang umuwi ni Shen Yuchu. Gusto niyang mag-isa, tahimik. Ngunit nang makita niya ang mga mata ni Wanwan na puno ng pag-asa. Pero medyo hindi mo rin matiis. Para hindi mabigo si Wanwan Yao. Sa huli, kayong tatlo ay pumunta sa amusement park. Masaya ang bata. Ito ang unang beses niyang pumunta sa amusement park. Hinila niya ang kamay mo at gustong tumakbo papasok. Si Shen Yuchu ay pilit ding nagpakasigla sa oras na yon. Ayaw niyang sa hinaharap. Naalala ni Wanwan ang kanyang unang pagbisita sa parke ng libangan. Na siya ay malungkot. Nagsimula ang pamilya sa pagsubok sa carousel. At pagkatapos ay naglaro ng ilang mga atraksyon. Hindi na mamalayan, unti-unting dumidilim ang langit. At ang parke ng libangan ay nagliwanag ng makulay na ilaw. Ang huling atraksyon ay ang Ferris wheel. Habang yakap mo si Wanwan at nang pumasok si Shen Yuchu sa loob, si Wanwan ay natutulog na sa iyong mga bisig. Ang Ferris wheel ay dahan-dahang umaangat. Ang mga gusali sa lupa ay unti-unting lumiit na may kumikislap na makulay na ilaw. Ngunit hindi mo alam na, si Shen Yuchu ay unang beses din na pumunta sa parke ng libangan. At ito rin ang kanyang unang pagkakataon na sumakay sa Ferris wheel. Ang kanyang mga mata na parang aprikot ay mausisa habang nakatingin sa labas ng kwarto. Kumikinang ang kanyang mga mata. Nakatingin siya sa labas ng bintana. Ikaw ay nakatingin sa kanya. Marahil ay napansin niya ang iyong tingin. Dahan-dahang namula ang kanyang mga tenga. Binigyan kanya ng isang mapaglarong sulyap. Unang beses mo palang makakita ng ganitong tingin. Medyo hindi mo kinaya. Ang ilaw mula sa Ferris wheel ay tumatama sa kanyang payat na mukha. Bigla kang nakaramdam ng kaunting pagkabighani. Patuloy na umaakyat ang Ferris wheel. Sa susunod na sandali, halos sabay-sabay, na nagpasabog ng mga paputok sa langit ang buong kastilyo. Sa sandaling sumabog ang mga paputok, maliwanag mong nakita si Shen Yuchu, na may nakakaakit ng ngiti sa kanyang mukha. Iyon ay isang ngiti mula sa puso. Parang nawala ka sa sarili. Ang Ferris wheel ay dahan-dahang umakyat sa pinakamataas na bahagi. Mas malinaw ang mga paputok. Mas kaakit-akit ang mukha ni Shen Yuchu. Hindi mo na kailangang matakot tulad ng dati. Sa tunog ng mga paputok, ang boses mo ay medyo mahina. Hindi narinig ni Shen Yuchu ng malinaw. Lumingon siya at tumingin sa iyo. May tanong sa kanyang mukha. Hindi mo siya tiningnan. Patuloy kang tumingin sa makulay na paputok sa himpapawid. Mahinang nagsalita. Masyado kang mabait. Hindi ito maganda. Maabuso. Hindi mo na kailangang matakot tulad ng dati. Alam ko yon. Gusto mong kumanta. Alam ko rin na marami kang gustong gawin. Maging kampante ka. Nandito ako para alagaan ka. Walang tugon si Shen Yuchu. Lumiko ka. At makikita mong may 2 linya ng luha sa kanyang mukha. Nakanganga siya, na nakatitig sa iyo ng walang pagdilat. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding sama ng loob at komplikado. Parang nais ka nitong lunurin. Bigla kang nainip. Hindi mo maintindihan kung bakit ganito. Bakit bigla kang umiyak? Sino ka? Si Shen Yuchu ay matagal nang nakatingin sa iyo. Ang mga mata niyang parang almendras ay puno na ng luha. Ang kanyang tinig ay hindi malakas. Ngunit sa iyong puso, ito ay tila napakalakas. Bigla, ang paligid ay tila naging tahimik. Parang kahit ang tunog ng mga paputok ay nawala. Matagal bago kang umiti sa kanya ng may kabaitan. At nagbukas ng bibig. Biglang naging medyo hoarse ang boses. Ako si Lufan. Patuloy na nakatingin sa iyo si Shen Yuchu. Ang ngiti mo ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam. Na ang tibok ng kanyang puso ay biglang naging magulo. Parang isang usa na naguguluhan. Ang iyong sagot ay higit pa sa inaasahan niya. Tumingin siya sa iyong malinaw na mga mata na kumikislap. Biglang bumuhos ang mga luha ng mas mabilis. Yakap niya ang kanyang mga binti. Inilubog ang kanyang ulo. Tahimik na umiiyak. At saka nagsalita. Ikaw si Lufan. Hindi ka siya. Sino pa ba? Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang isang karaniwang kwento. Noon, sa isang ampunan, may isang batang babae. Siya ay napakababa ng loob. Ngunit sa ampunan, may isang nakatatandang kapatid na lalaki, na isang taon ang tanda sa kanya na nagprotekta sa kanya. Isang araw, siya ay pinagtawanan ng isang grupo ng mga batang lalaki. Itinago siya ng kanyang kapatid sa likod niya. Palaging hindi siya pinabayaan kahit kaunti. Ngunit siya ay puno ng mga sugat. Noong panahong iyon sa kanyang mga mata. Ang nakatatandang kapatid na isang taon ang tanda sa kanya ay ang kanyang langit. Ngunit pagkatapos noon, nawala ang kanyang kapatid. Hanggang sa lumaki siya. At muling nakita ang kanyang kapatid. At sa wakas ay nagpakasal siya sa kanya. Ngunit pagkatapos mong marinig, medyo naguguluhan ka. Ngayon ay unti-unti mo nang nauunawaan ang ilang bagay. Itinaas ni Shen Yuchu ang kanyang ulo, na may mga luha sa kanyang mga mata. Ang buong pagkatao niya ay tila napakalungkot at kawawa. Sa wakas ay naipahayag niya ang kanyang lihim. Walang nakakaintindi sa kanyang katigasan ng ulo. Lahat ay hindi siya karapat-dapat. Ngunit siya lamang ang naniniwala na siya ay karapat-dapat. Ngunit ang resulta ay napakasama. Maraming beses na siyang nagsisi. Hanggang sa dumating ka ngayon. Tinanong niya kung sino siya. Sabi niya, siya si Lufan. Sapat na yon. Bigla mong naintindihan ang nararamdaman ni Shen Yuchu. Nakita ang lambing at pagmamahal sa iyong mga mata. Hindi na kayang tiisin ni Shen Yuchu. Diretso siyang humagulgol sa iyong mga bisig. Nakikipag-agawan kay Wanwan sa iyong yakap. Tahimik na umiiyak. Nabigla si Wanwan sa ingay. Malabo ang kanyang mga mata. Na hindi makapaniwala sa sarili niya. Na sinakop ng kanyang ina ang kanyang pwesto. Ang maliit na bata ay nagulat sandali. Pagkatapos ay masayang niyayakap ang tatay. At niyayakap ang nanay habang humahalik. Nang 2 halik sa kanilang pisngi. Ngayon ang pinakamagandang araw ni Wanwan. Tumingin ka sa mga magagandang bata sa iyong mga bisig. Napatawa na lang ako nang hindi inaasahan. Ang takbo ng buhay ay papunta na sa mas magandang direksyon. Sapat na ito. Pero kailangan baguhin ang ilang mga plano. Unti-unting nagtatapos ang mga paputok. Dahan-dahang bumaba ang Ferris wheel sa lupa. Si Shen Yuchu ay yakap si Wanwan habang naglalakad sa unahan. Sumunod ka sa likod.
Tumingin kay Shen Yuchu na parang mabilis na naglalakad. Hinaplos ang kanyang ilong. Pagkatapos bumaba mula sa Ferris wheel, umiwas si Shen Yuchu mula sa iyong mga bisig. Parang bigla siyang bumalik sa kanyang dating malamig na pag-ugali sa iyo. Nababalot ng kaba si Shen Yuchu. Kahit ang pagkakayakap kay Wanwan ay mahigpit. Naramdaman niyang medyo mainit ang kanyang mga tainga at pisngi. Kakaiba, nagtagal siya sa iyong mga bisig ng ganoon katagal. Parang isang batang babae na kumikilos sa iyong mga bisig. Nakakabaliw. Siguradong iniisip niyang lihim kang nagtatawa sa kanya. Nang lumabas siya mula sa Ferris wheel, nakita niyang nakatago ang ngiti sa iyong mukha, naisip niya ito. Hindi niya maiwasang magmadali ang kanyang mga hakbang. Parang naglalakad na parang nagkukumpetensya. Hindi mo rin alam, bakit biglang ang aktibo ng babaeng ito. Kailangan mo nang magmadali para makahabol sa kanya. Hanggang sa makalabas kayo sa pintuan ng parke, nakita mong hindi pa rin siya tumitigil. Kailangan mo na lang siyang tawagin para huminto. Hey, hindi ka ba uwi? Dito na lang tayo sumakay ng taxi. Dito lang huminto si Shen Yuchu. Nakatayo sa tabi ng daan pero hindi ka tinitingnan. Mas lalo niyang naisip na tiyak na nagtatawa ka sa kanya mula sa likod. Nakakainis, lalo pang nahiya. Matagal na naghintay. Saka ka lang nakakuha ng taxi. Dito mo rin unang naisip na bumili ng sasakyan. Nakarating na sa bahay. Hinawakan mo si Wanwan at dinala siya sa kwarto. Mabilis kang naglakad papuntang kwarto. Matapos humiga sa kama, agad kang nakatulog. Kung ikukumpara sa iyong mahimbing na pagtulog, si Shen Yuchu ay tila nag-aalala at hindi makatulog. Nakahiga siya sa kama. Nipikit ang kanyang mga mata. Sa isip niya ay hindi maiiwasang lumutang. Ang eksena sa parke ng libangan ngayon. Si Shen Yuchu ay medyo nagalit at hinila ang kumot upang takpan ang kanyang mukha. Nagnanais na pilitin ang sarili na makatulog. Ngunit ang kanyang mga pilikmata na patuloy na kumikilos ay palaging nagpapakita kung gaano siya kaabalang isipin. Umaga, 6:00. Gaya ng dati, nagising ka ng nasa oras. Nag-jogging, naghilamos, nagluto. Tinawag si Wanwan para bumangon. Natapos ang lahat ng iyon. Ngunit hindi mo nakita si Shen Yuchu na lumabas mula sa kwarto. Tumingin ka sa nakasarang pinto ng master bedroom. Nangyari, kinamot mo ang iyong ulo. Mukhang talagang medyo nahuli ka sa pag-uwi kagabi. Natagpuan siyang natutulog hanggang ngayon at hindi pa bumangon. Wala ka ring balak na gisingin siya. Mabuti na lang na may natirang almusal para sa kanya. At pagkatapos ay hugasan at ayusin mo ang mga ginamit na pinggan. Nang lumabas ka mula sa kusina, si Shen Yuchu ay nagising na rin. May bahagyang pamumula sa kanyang mukha habang dumadaan sa sala. Pumunta siya sa banyo upang maghugas. Gusto mo bang magpatuloy sa pagkanta? Tanong mo. Nang marinig ang boses mo, medyo napatigil si Shen Yuchu. Matagal siyang walang reaksyon. Nakahilining ka sa pintuan ng banyo na may hawak na cellphone. Tahimik na naghihintay sa kanyang sagot. Pagkalipas ng ilang sandali, narinig mo ang kanyang malambing na boses. Isang salita lang ang naiisip. Walang masyadong sagot. Sa puso ni Shen Yuchu. Ngayon, ito na ang buhay niya. Na 2 taon niyang hindi inakalang mangyayari. At ang pagkanta ay isang malayong pangarap. Na nakabaon na lang sa puso. Hindi ka na nagtatanong. Kumagat lang ng ulo. At kinuha ang cellphone pabalik sa kwarto. Binuksan ang mga pribadong mensahe at naghanap. Ang mga pribadong mensahe mo ay matagal nang sumabog. Mula nang ilabas ang unang video, tanging nag-scroll ka lang ng kaunti. At hindi na tiningnan muli. Ngayon, mahirap nang hanapin muli. Ngunit tahimik ka pa rin nag-scroll sa screen. Patiently na pinipili ang bawat isa. Sa wakas, biglang lumiwanag ang iyong mga mata. Bumukas ka ng isang pribadong mensahe ng sapantaha. Tinitignan ang nilalaman ng pribadong mensahe. Hindi mo namamalayan na pinapalo ng iyong daliri ang screen. O maaaring ilang mga konsiderasyon. Sa simula, ang layunin mo sa pag-upload ng video ay para kumita. Kapag nakapag-ipon ka na ng sapat na pera, maiayos mo na sina Wanwan at Shen Yuchu. At saka ka na lang magretiro. Pero dahil sa nangyari kahapon, nagbago ang isip mo. Simple lang ang nilalaman ng pribadong mensahe. Ang Sing Sing Entertainment ay taos pusong nag-aanyaya sa iyo na sumali sa aming team. Sa iyong talento sa musika, gagawin namin ang lahat para mapabilis na maging isang superstar ka. Sa huli, makikita mo ang contact number ng Feng Sing Entertainment. Isa sa 3 pangunahing kumpanya ng Huaguo Entertainment. Hindi ka nag-atubili. I type ang contact number ng Feng Sing Entertainment. Tawagan mo na. Ilang beses lang na tumunog, natawag na agad. May narinig na boses ng isang matatag na babae sa telepono. Hello, sino po ito? Hello, ang pangalan ng aking account ay Buhay na Hindi Karaniwan. Nakatanggap ako ng private message mula sa inyong kumpanya. Maaari bang makipag-usap tayo ngayon? Sa oras na ito, sa malayo sa punong tanggapan sa Magic City, tumanggap ng tawag si Licia. Medyo naguguluhan ang kanyang ekspresyon. Hindi niya inakala na ang taong tinatawag na Bufan ay talagang tatawag sa kanya. Pagkatapos ng ilang araw mula nang magpadala siya ng mensahe at imbitahan ang kabilang panig, akala niya hindi papasok sa mundo ng showbiz ang taong iyon. Hello, nandyan ka pa ba? Nang wala siyang narinig sa kabilang linya, nagtanong ka ulit. Biglang nakaramdam si Licia ng isang bagay. At hindi niya mapigilang magpakita ng saya sa kanyang mukha. Dapat malaman na sa mga nakaraang araw, ang pinakasikat sa internet ay walang iba kundi ang misteryosong taong ito. Ginoong Wufan, ako si Licia, pangalawang ministro ng Human Resources ng Star Entertainment. Pasensya na, Ministro Lee. Wala akong balak na pumasok sa industriya ng aliwan sa ngayon. Ngunit nais kong irekomenda sa inyo ang isang mang-awit. Hindi ko alam kung may interes ang inyong kumpanya dito. Medyo nabigo si Licia. Nakangiting umiling siya. Ang gusto niya ay si Bufan. Ganito si Ginoong Bufan. Ako ay isang deputy minister lamang. Kung ikaw ang darating, sa iyong reputasyon, kaya kong magdesisyon ng mag-isa. Ngunit kung ibang tao, walang dapat ipag-alala dito.
Ang taong irerekomenda ko ay talagang mahusay kumanta. At ako ang gagawa ng kanyang mga awit. Ginoong Bufan, naiintindihan ko na ang ibig mong sabihin. Kailangan kong kumonsulta sa itaas. Sige, maghihintay ako ng balita mula sa iyo. 5 oras mamaya. Tumawag na ang kabilang panig. Ginoong Bufan, napagkasunduan na namin. Maari nang isama ang taong mairekomenda mo sa kumpanya. Pero ang ibig sabihin sa taas ay, sa ngayon, mayroon ka lang 2 kanta. At isa pa ay isang lulabi. Huwag kang magkamali. Magaganda ang 2 kantang ito. Pero gusto pa rin nilang makita ang kakayahan mong gumawa ng musika. Hindi alam kung okay lang o hindi. Talagang sa 2 kanta lang. Hindi ka naniniwala sa iyong kakayahan. Kompositor ba? Maaari ang iyong sagot ay simple at malinaw. Sa totoo lang, medyo magulo ang puso ni Licia. Ngunit nang marinig ang tiyak na sagot ni Bufan, may kaunting ginhawa siyang naramdaman sa kanyang puso. Ngayon, matagal na siyang naglakbay para sa bagay na ito. Naniniwala siya sa talento ni Bufan. Ngunit may mga pagdududa pa rin sa itaas. Ngunit sa huli, pumayag pa rin ang kumpanya na bigyan si Bufan ng pagkakataon. Kamakailan lang ay nagbigay si Wayne ng isang hamon sa ilang mga kumpanya ng aliwan. Dahil dito, maraming mga songwriter ang inimbitahan. Sayang at walang nakakuha ng atensyon. Sa huli, lahat ay napas. Kung malulutas ni Bufan ang problemang ito, hindi na muling magdududa sa kanya ang kumpanya. Ginoong Bufan, pwede ba tayong magkita para pag-usapan ang mga detalye? Kailangan ka pa rin namin dito para gumawa ng lyrics at musika sa mismong lugar. Taos-pusong sinabi ito ni Licia. Gusto rin niyang makilala ang misteryosong lalaking ito. Kung ano ang hitsura niya. Naisip niya muna. Sa bahay, bukod sa pag-aalaga sa anak, wala na siyang ibang ginagawa. Kaya't agad siyang pumayag. Sige, anong oras at saan? Kung maaari sa Magic City. Bukas na lang, mas mabuti. Sa wakas, mas maaga, mas makakabuti sa'yo. Mas may papakita ang iyong halaga. Sige, bukas ng hapon na lang. Pagkatapos ng tawag, nag-book ka ng tiket para sa 1:00 ng umaga bukas. Di nagtagal, nakatulog ka ng mahimbing. Habang nasa labas, si Shen Yuchu ay nagdala kay Wanwan pauwi. Nakita ko ang natutulog na ikaw. Si Wanwan ay lumapit sa harap ng sofa. Dahan-dahang humilig sa iyong mga bisig. Sa iyong panaginip, naramdaman mo na may maliit na pusa na humahagod sa iyong mukha. Medyo nahirapan kang huminga. Bigla kang nagising. Ang masayang tawanan ni Wanwan ay umuukit sa iyong mga tainga. Ihiga mo ang iyong ulo. Dito mo lang natuklasan na siya pala ay ang iyong mahal na anak na babae. Gamit ang malambot na kamay, hinawakan niya ang iyong ilong. Tatay, kumain ka na. Mapapangiti ka. Bigla mong naisip na ang ganitong buhay ay maganda. Ang amoy ng pagkain ay umabot mula sa kainan, na nagbigay sa iyo ng pakiramdam na medyo nagugutom ka. Lumabas si Shen Yuchu mula sa kusina, na may dalang 2 mangkok ng kanin. Tumingin siya sa iyo at mahinang nagsalita. Dahil hindi ka pa nagigising, naghanda ako ng pagkain. Sobrang masarap at mabango. Nakakagutom talaga. Narinig ang iyong papuri. Medyo nahihiya si Shen Yuchu. Tumango siya, at bumalik sa kusina. Nagdala siya ng isang mangkok ng kanin sa mesa. Sabay-sabay kumain ang pamilya. Naglagay ka ng isang pirasong pritong karne sa mangkok. Tumingin ka kay Shen Yuchu at nagsabi, bukas, alis muna ako sandali. Wala pang tiyak kung kailan siya makakabalik. Si Shen Yuchu ay umiinom ng sabaw. Bigla niyang narinig ang iyong sinabi. Agad siyang nabilaukan. Hindi mapigilan ang pag-ubo. Agad mong inabot ang tissue. May alalahanin sa iyong mukha. Tinanggap ni Shen Yuchu ang tissue. Nilingon ang likod at nagsusuklay ng labi. Nung narinig niyang aalis ka bigla, medyo nagpanik siya talaga. Hindi niya alam kung dapat bang itanong kung saan ka pupunta. Yung dati pa nga na gusto niyang tumakas 1 linggo na ang nakalipas. Ngayon na narinig niyang aalis ka. Nang hindi sinasadyang medyo ayaw pa nga niya. Pero si Wanwan ang nagtatanong nang hindi sinasadya. Saan pupunta si Papa? Pinisil mo ang kanyang maliit na ulo. Pupunta si Papa para maghanap ng trabaho para kay Mama. At pagkatapos ay tumingin siya kay Shen Yuchu. Pasensya na. Hindi ko tinanong ang iyong opinyon. Para sa'yo, nagdesisyon ako. Hindi pa natatapos ang mga bagay dati. Hindi ko nasabi sa'yo. Ngayon, may ibang kumpanya na nag-imbita sa akin para makipag-usap. Kung magtagumpay ito, maaari ka nang bumalik ng walang takot. Mukhang maganda ang Starry Entertainment. Pinapayagan siyang kumanta. Si Shen Yuchu ay otomatikong tumingin sa'yo. Seryoso ka? Nagkatitigan ang dalawa. Biglang napuno ng luha si Shen Yuchu sa kanyang mga mata na parang almendras. Bahagyang namula ang kanyang mga mata. Biglang naging malambot ang kanyang mga mata. Medyo nahirapan ka sa sitwasyong ito. Agad siyang yumuko at kumain. Hindi inasahan ni Shen Yuchu na isang araw ay makakapagpatuloy pa siyang kumanta. At siya pa mismo ang pumili para sa kanya. Salamat, gusto kong kumanta. Sobrang gusto ko. Tahimik na sinabi ni Shen Yuchu. Lalong tumitibay ang kanyang boses. Gusto niyang kumanta. At gusto rin niyang mas maging maayos sina Chochu at Ate Yon. Upang hindi na sila maapi. Simula nang makilala si Zhao Chochu, palagi siyang nag-aalala na hindi sila magpasalamat. Sapat na ang gusto mo ito. Tuminala ka na may malambing na ngiti. Kinabukasan ng umaga. Bumalik na kayo agad. Siguro 1 o 2 araw lang. Babalik na ako, huwag mag-alala. Tinawag mo ang isang taxi papuntang Paliparan. Humarap ka kay Shen Yuchu at sinabi. Tumango si Shen Yuchu. Mayroong lungkot sa kanyang mga mata. Kahit na dati ay handa siyang tumakas mula sa iyo. Hindi akalain na sa loob ng ilang araw makararanas siya ng lungkot sa iyong pag-alis. Magandang lumabas ng 2 araw. Bakit parang hiwalayang buhay at kamatayan? Matigas ang puso mo. Hindi mo na siya tiningnan. Lumiko ka at umupo sa taksi. Umalis ang sasakyan. Ang 2 anino sa salamin ay unti-unting lumiit. Pumikit ka. Hindi mo maipaliwanag ang nararamdaman mo. 3 oras mamaya. Kakatapos mo lang bumaba ng eroplano.
At agad mong naramdaman ang sigla ng lungsod. Kung ikukumpara sa Jiangsheng, napakaraming tao dito. Kasunod ng agos ng tao. Nahihirapan kang gumalaw. Diretso ka sa exit 5. Kakaunti lang ang iyong pagdapo ng ginhawa. Nakatayo sa harap ng labasan. Tumingin ka sa labas sa malaking grupo ng mga tao na may mga placard. Naghahanap ng pangalan na sayo. Bago ka dumating, napagkasunduan mo na ang oras kay Licia. Sasalubungin ka niya dito sa labasan. Masyadong marami ang mga taong may placard sa lugar. Maraming mga tagahanga ang nandoon sa airport. Ito ang nagbigay sa iyo ng pagkakataon na makita siya pagkatapos ng mahabang panahon. Isang matangkad na babae na nakasuot ng profesional na suit. Hawak niya ang isang malaking karatulan ng bufan. Mabilis kang lumapit sa kanya. At kumaway ka sa kanya. Hello, ikaw ba si Minestroli? Ako si Bufan. Ang tunay na pangalan ko ngayon ay Lufan. Pasensya na at pinaghintay kita. Tinitigan ni Licia ang taong nasa harap niya. May bahagyang pagtataka sa kanyang mga mata. Pero magaling niya itong naitago. Alam kong bata ka pa. Pero hindi ko inakalang ganito kakabata. Parang bagong graduate lang sa kolehiyo. At saka may mukha ka talagang bagay maging artista. Hindi maiwasan ni Licia na manghinayang. Kung mapapapirma lang kita ng kontrata. Sana nga. Hello, ako si Licia. Ang daming tao dito. Nakaparada ang kotse ko sa basement parking. Sakto, oras ng kainan ngayon. Maghanap muna tayo ng lugar para kumain at saka tayo mag-usap ng mas detalyado. Sige, tumango ka. Magkasabay silang lumabas kasama si Licia.